Matanda, matanda, kapit lang. Matanda, malapit na tayo. Matanda. 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 Laowang. Kapit lang, Laowang. Hello, anak. Inaatake ng puso ang tatay mo. Andito na ako ngayon. Nasa baba lang ako ng building mo. Bilisan mo. Ma, pwede ba, medyo magtimpi ka naman? Ang dami ko nang sinabi. Pag alas 7 na ng gabi, wag mo na sana. Kaming abalahin. Hindi ba pwedeng bukas mo na sabihin? Kung alam ko lang, wala kang boundaries. Hindi ko sana. Piniling tumira sa Isang compound kasama ka. Limitasyon. 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 Boundaries. Laowang. Hello, Xiaoyu. Ako si Tita. Yung tito mo, siya. Tita, pwede bang, huwag kang ang sobrang kulit. Kung alam ko lang, di ko sana, binigay sa'yo yung numero ko. Ganito ka talaga walang boundaries. Istorbo ka sa amin. Matanda, matanda. Han, kahit gaano pa tayong magpaka-boundaries, sigurado bang sa atin pa rin mapupunta, yung retirement pay nila? Siyempre naman, ako lang naman ang anak nila. Kung di nila ibibigay sa akin, kanino pa? Saka mabait si mama. Kahit anong gawin natin, hindi niya ako masisisi. Nadating ng sobrang late, nalampasan na yung pinakamainam na oras ng pagligtas, pakikiramay. Laowang. Laowang. Laowang, kung aalis ka, paano na ako? Laowang, gising ka na. Tay, ano nangyari? Alas 8 na, hindi ka pa naghatid kay Chongchong sa school. Ano ba yan? Lolo ka pa naman. Wala ka bang kaunting sense of time? Yang. Ang tatay mo kagabi inatake sa puso. Namatay na. Ha, patay na si Tay. Ngayon sino na maghahatid kay Chongchong? Ma, di mo naman kayang mag-drive. Nakakaabala na ng sobra. Ma, pwede ba magtimpi ka naman? Kung alam ko lang, hindi ko sana binigay sa'yo yung numero ko. Kung alam ko lang na ganyan ka walang boundaries. Pag humantong sa diborsyo namin ni Wang Yang, saya mo na siguro. Laowang. Sa buong buhay na ito, lahat ginawa natin para sa kunwaring pagkakasundo sa pamilya. Sa dalawang iyon, palagi tayong nagparaya. At nagtitimpi. Di ko akalain na ganito ang kinahinatnan. Kung may next life pa. Ako, hindi pa ako patay. Bahay ko to. Lawang, ngayon, magpakalasing tayo, walang uwi. Sige. Laowang. Nandito na yung bride at groom. Wang Yang. Xiaoyu. Nagbalik buhay ako sa araw na dinala ng anak ko, yung bagong asawa sa bahay. Sa nakaraang buhay, binigay ko lahat para sa inyo, pero di nyo pinahalagahan. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang boundaries. Tara na, tara na, tara na. Mrs., di ba may gusto kang sabihin, para kina mama at papa? Alam mo naman ako, malinaw sa akin ang personal na espasyo. Sana ganun din kayo. Kahit ngayong araw, pumasok na ako sa bahay ng pamilya Wang, at naging manugang na ako dito. Pero, hindi ko tatawaging, Papa, Mama. Kayo. Simula ngayon, tatawagin ko lang kayong, Tito at Tita. Ano ibig sabihin nito? Pumasok na sa bahay pero ayaw pang baguhin ang tawag. Malinaw, hindi niya nirespeto sina Mama Wang.
Tama nga, noong nakaraang buhay, sa unang araw na pumasok ang manugang, ganito rin siya, nagpapataw ng mga patakaran sa atin. Dati mahina loob ko, lagi ko nalang iniisip kapag nagkakasundo ang lahat, gagaan ang buhay. Pero ngayon, hindi ko nahahayaang gawin nila to. Tito, tita, huwag po kayong magalit. Wala po akong masamang intensyon. Ganyan lang talaga ang nakasanayan ko. Pareho lang trito ko sa lahat ng tao. Sa totoo lang, kapag may respeto sa hangganan, mas komportable ang samahan. Kung papayag po kayo, mas maganda na ito ang magiging pundasyon natin, bilang pamilya. Naku, relax lang misis. Hindi naman sina mama at papa makaluma. Siguradong rerespetuhin nila ang nakasanayan mo. Papa, mama, okay lang ba sa inyo? CJ, bahala kayo. Kayo namang mag-asawa, sa inyo naman yan, kayo ang magdesisyon. Ano daw, pumayag agad? Sabi na nga ba, pinakamabait si mama. Napaka-open-minded ni na tito at tita. Kaya yung iba ko pang gusto sabihin, sabihin ko na lahat ngayon, para hindi na magkagulo pa sa susunod. Una, huwag basta-basta tumawag sa akin. Hindi ko rin kayo i-add sa WeChat. Kasi, sa totoo lang, tito at tita, strong hero pa rin, kayo para sa akin. Pangalawa, yung mga ibang kamag-anak nyo na hindi ko kakilala. Huwag nyo na akong ipakilala. Sa totoo lang, pinakasalan ko si Wang Yang, hindi naman buong pamilya nyo. Strong hero rin sila sa akin. Ano? Anong klaseng pananalita yan? Ikaw ata si Big Tita ni Wang Yang, di ba? Kanina nga hinawakan mo pa braso ko sa labas. Sobra ka na kung makadikit, hindi ko talaga kaya yon. Simula ngayon, kahit magkasalubong tayo sa kalsada, mas mabuti pang hindi na lang batiin. Hindi ko ugali ang magkunwaring close. Ikaw talaga. Anak, si Big Tita yun. Nag-aalala lang sa inyo. Kanina binigyan pa kayo ng red envelope na may 50,000. Tinanggap niyo na nga, ni salamat wala. Tapos ngayon, nagagalit ka pang hinawakan braso mo. Honey, hahayaan na lang ba natin si Manugang na ganito ang trito sa atin? Alam ko naman na gusto mong matahimik ang pamilya, pero sobra na talaga siya. Pangatlo, hindi ako uuwi tuwing Pasko o Bagong Taon. May sarili rin akong magulang. Kung gustong umuwi ni Wang Yang, siya na lang ang umuwi mag-isa. Kahit anong mangyari, hindi ako uuwi. Pang-apat, pag walang pahintulot ko, huwag niyo pong tatawagan si Wang Yang. Pagkatapos ng alas 7 ng gabi, alam kong anak niyo siya, pero asawa ko na siya ngayon. Gusto ko lang din, na unahin niya ang pamilya namin dalawa. Hanggang dito muna, kung may maisip pa ako, sabihin ko na lang ulit. Sabi ko na nga ba, walang conditions si mama. Pagdating kay Xiaoyu. Ang pamilya Wang, napakaswerte niyan, parang nagkaroon ng Queen Mother dito. Kundi lang kasi, mabait si Naksiulan. Kung ako yan. Papa, mama, babalik muna kami sa kwarto. Tawagin niyo na lang kami kapag handa na ang pagkain. Sandali. Kanina nag-set kayo ng mga rules, hangganan dito, hangganan doon, kaya ko naman sundin yon. Pero, meron din akong rules. Sigurado akong kakayanin ninyo, di ba? Siyempre naman. CJ, una, tatawag ba kayo ng team mama at papa? Saan kayo magse-celebrate ng bagong taon? Para sa aming dalawa, wala naman kaming paki. Tungkol sa mga kamag-anak na yan, naiintindihan namin kung wala naman kayong damdamin para sa kanila. Pero, dahil ayaw niyong kilalanin ang mga kamag-anak na yan, dapat ibalik ninyo ang pera na binigay nila sa inyo, lalo na yung kay Wang Yang, yung panganay na ate niya. Yung 50,000 cash na, pasikreto niyang inabot sa'yo. Dapat mo ring isauli sa kanya yon. Oo nga, kung ayaw mo namang kilalanin kami, ibalik mo na lang yung bigay na pera. Hindi pwede. Pag ibinalik nyo, ano na lang ang gagastusin namin ni Xiaoyu? Wala namang kinalaman dyan ang pera sa inyo. Sa totoo lang, galing yan sa ibang tao. Mas maganda pa sigurong huwag na lang kunin. Tama ba? Wala naman akong pake. Mas okay pa siguro na huwag na kayong makisawsaw sa buhay namin. Yung panganay na ate niya. Pangalawa, ang pinakamainam na paraan para magkaroon ng limitasyon ay huwag na lang tayong magsama sa iisang bahay. Dati, ilang beses na kaming nagmakaawa ni Lao Wang. Saka lang kayo pumayag tumira dito. Ngayong tapos na ang kasal. Pwede na kayong mag-impake. Lumipat na kayo. Lumipat na kayo. Ma, hindi pa nga kami nakakakain Saan naman kami pupunta? Oh, kumain. Sa totoo lang simula ngayon, huwag na tayong magsabay-sabay kumain. Kasi kapag sabay, tayong gumamit ng chopsticks, nagkakahalo na laway natin sa isang plato. Wala talagang limitasyon. Ma, sobrang imo naman yata. Kakapasok pa lang ni Xiaoyu sa pamilya. Pinapaalis mo na kami? Hindi naman kayo ang tinutukoy ko. Noong nagpapaliwanag tayo ng patakaran, di ba ang sabi ay, pinakamahalaga,
Ang respetuhin ang personal na espasyo ng isa't isa. Anong, wala ba kayong nararamdaman na? Hindi ba kayo komportable dito? Ayaw niyo bang lumipat? O baka naman, plano niyo na tumambay dito para pilitin kaming dalawa ni Laowang na lumipat na lang. At, akinin ang bahay na to. Pupunta na ako para mag-empake ng gamit. Tita, tandaan mo ang sinabi mo ngayong araw na to. Huwag na huwag kang magsisisi sa susunod. Kahit paghingian mo pa ako ng pabor para bumalik, hindi na talaga ako babalik. Xiaoyu. Ma, sobra ka naman yata, ma. Ano sa tingin mo kami, ha? Ano, hindi ba kayo yung nagsabi na dapat may hangganan tayo? Sanay na kasi kaming dalawa lang ng tatay mo na magkasama dito sa bahay. Natakot nga ako minsan, baka madapa ako sa hangganan at mawala mo tuloy asawa mo. Parang kami patuloy ang nagkasala. Lixiulan, sobrang binigo mo ako ngayon. Nabigo. Wang Yang, binuhos ko lahat ng pagod ko para palakihin ka. Pero ang balik mo sa akin, walang utang na loob. Hindi na kita kailangan ingrata ka. Gusto ko lang ipakita sa inyo ngayong buhay ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng hangganan. Lan, ate, dahil tapos na ang kasal, kami na muna, ang uuwi. Pasensya na ha, napahiya pa kayo sa nangyari ngayong araw. Sa ibang araw, sama kami ni Emmy Wang. Maghahanda talaga kami ng handaan para sa lahat. Ano ba, Xiulan? Ang galing mo nga ngayon eh. Sige, una na kami ha. Sige, ihahatid namin kayo. Tara. Tara na. Bakit ang lamig ng kamay mo? Huwag ka nang magalit, baka magkasakit ka pa niyan. Wang, buti buhay ka pa. Ang saya ko. Ano ba yung pinagsasabi mo? Huwag kang mag-alala, sa buhay na to, hinding-hindi ko hahayaan. Naapihin tayo ng kahit sino. Mahal ko, galit ka pa ba? Sa kanila, tama na. Dati ikaw naman ang. Lagi mo akong pinapaalalahanan, di ba? Basta masaya ang mga anak natin. Kahit ano pa maging tayo, hindi na mahalaga. Hindi ba ang pangarap mo nga? Lahat tayo magkakasama, masaya at maingay, kaya naman sumama na lang tayo sa kanila. Tumira muna tayo ng sabay-sabay. Kapag talagang hindi na kaya, palipatan na lang natin sila sa kondo, na yun sa city para sa mag-asawa, para hindi na lang natin makita. Mas madali na. Pero hindi ganon kadali sa totoo lang. Dahil nung nakaraan, nung lumipat sila dito sa malaking bahay, ang dami nilang sinasabi tungkol sa hangganan at sobrang pinahirapan nila tayo. Hindi ko malilimutan yun. Dati kasi mahina ang loob ko. Laging pamilya ang inuuna ko. Tama na, tama na. Yang Xiaoyu, halina, kain na tayo. Hindi natin alam, akala natin. Payapa at masaya sa panlabas. Wang Yang, nanay mo ba may sakit? Hindi ba noon napag-usapan na natin na dapat may boundaries tayo? Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos? Kahit kailan ay tinatawag tayo para kumain. Grabe, habang tumatanda, lalo pang nadadagdagan ng arte. Wala yan, mamaya kakausapin ko siya ng maayos. Sabihin ko sa kanya na huwag na tayong istorbohin. Dapat niyang ayusin ugali niya. Araw-araw tayong tinatawag kumain. Gusto lang naman niyang ipakita na siya pa rin ang nasusunod sa lahat. Sumusobra na sa pakikialam sa buhay natin. Alam mo, ang tanda na, pero ang dami pa ring diskarte. Teka lang, kakausapin ko na siya ngayon. Ma, bakit andito ka? Hi po, tita. So, kanina pa pala kayo dito sa may pinto, nakikinig sa mga usapan namin ng patago. Wang Yang, kitang-kita mo, ganyan talaga si nanay mo. Hindi lang gustong kontrolin tayo. Pati privacy natin, pinapakialaman na. Xiaoyu, Yang, tinawag ko lang naman kayo para kumain. Huwag ka nang magpalusot. Ma, sobra ka na talaga. Ang tanda-tanda mo na. Nakikinig ka pa sa usapan naming mag-asawa ng palihim. Hindi ka ba nahihiya? Sinasabi ko na sa'yo, kapag inulit mo pa yan, hinding-hindi na kami kakain sa luto mo. Simula nun, hindi na talaga akong lumalampas sa linya. Kapag sobra ang sinasabi ko, sumusobra na raw sa boundary. Bigla na lang sumasama ang loob nila. Hindi naman sila nagtatrabaho. Buong araw lang sa bahay na inaasikaso. Lahat at inihahain lahat ng magulang. Samantalang kami ni Lolong Wang, palaging nag-iingat at nag-aalalang baka magkamali. Sir, mamaya na po. Ayan. Lahat yan kailangan baguhin. Pati ang mesa. Itapon na. Sige, wasakin na lang. Mamaya ilagay natin dito ang kulungan ng aso. Sige, alis na ako. Kayo na bahala. Kahit hindi kami, tinanong kung payag kami, si Lolong Wang pa mismo ang pinagsirang kwarto at ginawang walk-in closet. Yung paborito, kung open balcony, ginawang kulungan ng aso. Kami ni Lolong, wala man lang kaming lakas ng loob magsalita o magreklamo. Sa susunod na buhay, hinding-hindi na ako papayad. Maging ganito ulit ka-api. Lolong, ano ba yung sinasabi mo? Ikaw, may sakit ka ba? Nagkakasakit. Lolong Wang, kamusta naman ang pakiramdam mo? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Halimbawa, sa puso mo. Hindi maganda ang pakiramdam. Wala naman.
Malusog na malusog ako. Hindi pwede. Bilisan mong magpalit ng damit. Pupunta tayo sa ospital para magpatingin. Tara na. Dali. Tara na. Bakit ako magpapacheck up pa? Ako. Tita, ngayon umalis na ang mga kamag-anak. Huwag ka nang magkunwari pa. Anong ibig sabihin yan? Tama na, ma. Itigil mo na ang pagpapadrama. Kakusap lang namin ni Xiaoyu kanina. Nagkasundo na kami. Pumayag na siyang huwag munang lumipat. Alam ko, kanina, habang nandito ang mga kamag-anak, gusto mong mapabango ang iyong pangalan. Tungkol dito, pwede na naming kalimutan pareho ang nangyari. Tama, tita. Basta't pagbutihin mo ang ugali mo mula ngayon, at alagaan mo kami ng maayos. Huwag lang lalampas sa hangganan. Maaari ko pang isipin, na manatili ako dito, at magpatuloy makisama sa inyo. So, akala nyo ba na yung sinabi? Kung gusto kong lumipat kayo. Nagbibiro lang ako. Hindi yun biro. Ano yun? Isa pa. Kapag lumipat kami ni Xiaoyu, sino pa ang mag-aalaga sa inyo hanggang dulo? At saka si Xiaoyu, buntis siya. Nasa tiyan niya ang apo ninyong dalawa. Hindi ba yan yung pinakahinihintay ninyo? Sinasabi mo bang buntis si Xiaoyu? Ay nako, ang saya-saya naman. Honey, narinig mo ba? May apo na tayo na panganay. Dapat hindi ko pa sana, sasabihin agad ang balita na ta sa inyo. Kasi nga naman, kakagawa ko lang ng mga patakaran. Hindi nyo pa naman nasusunod. Paano kung magsama tayo ulit? Wala pa ring boundaries. E di mas mabuti pang huwag na, lang ituloy ang pagbubuntis. Ay nako, mabait kong manugang. Bawal mo sabihin yang ganyan. Walang kasalanan ng bata. Huwag kang mag-alala. Ako at si tita mo, susunod kami ng maayos. Sa mga patakaran mo, basta maayos. Na maisilang nila ang panganay na apo ng pamilya Wang. Kahit anong gusto mo, payag kami. Hay naku, ayan, ganyan dapat. O siya, ma, pa, magluto naman kayo. Para sa aming dalawa, nakatagal kami sa drama ninyong dalawa. Nagugutom na kami pareho. Teka lang. Sinong nagsabing pwedeng kumain kayo dito sa bahay? Hindi nyo ba naintindihan ang sinabi ko kanina? Mula ngayon, wala na kayong kasangkapan sa bahay na ito. Hindi si mama. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Matanda na ako. Yang tiyan ni Xiaoyu. May apo na tayo dyan. Narinig ko naman. Eh ano ngayon? Buntis ang asawa mo. Anong pakialam namin dyan? Bakit kami ang mag-aalaga sa inyo? Bless you. Noong nakaraan, ginamit lang ang pagbubuntis na dahilan para apihin kami ng matanda mong tatay at nanay. Tandaan mo, hindi ko pa nakakalimutan yun. Wang Yang. Sabi ng doktor, malapit ka ng manganak, sabihan mo mga magulang mo. Huwag mo nang istorbohin ako. Baka maapektuhan ang mood ko. Nasabihan ko na sila, sinabi ko hindi maganda emosyon mo ngayon, kaya dapat hindi sila dumalaw ng madalas. Ayos yan. Basta naman marunong silang makisama. Kapag nanganak na itong bata, pwede naman nila makita kahit minsan. Pero tandaan mo, bisita lang huwag papayagan may. Gawin silang labis. Matanda na sila, may amoy senior na. Baka mamaya, mahawa pa ang bata. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Yang, Xiaoyu. Buti na lang na-mention natin sila. Ano bang nangyayari sa mga magulang mo? Tay, nay, bakit na naman kayo nandito? Sabi ko na nga, wag muna kayong dumalaw palagi. Nagpakulo ng sabaw ng manok si mama para kay Xiaoyu. Malapit na siyang manganak, kaya naisip naming magpalakas siya. Anong panahon na? Sabaw ng manok pa rin. Ayoko, wag na. May diet plan naman sa ospital. Ano, sino ba naman inom niyan? Pinaghirapan pa yan ng mama mo. Xiaoyu, tikman mo na lang kahit konti. Wang Yang. Sobra ka na. Ano ba? Wala naman. Hindi rin niya sinasadya si Yang. Ayos lang po, tita. Huwag nyo na pong isipin. Uuwi na lang muna kami ni Wang Yang para magpahinga. Sandali, Xiaoyu. Buntis ka kasi ngayon, ako at ang tito mo hindi namin kayang. Alagaan ka, ito tanggapin mo na, parang munting regalo na, rin namin yan sayo. Ma, buti naman na yon may kusa na rin kayo. Tita, nakakahiya naman po. Ano? Ganyan lang kadami, parang pinapalimosan mo na ako niyan 50,000 lang naman. Maria. Pwede bang tigilan mo na akong pagkapahiya? Kung wala kang pera, manatili ka na lang sa bahay. Bakit kailangan mo pang magpakitang gilas dito? Wang Yang.
Wala ka na bang konsensya? Ako at ang mama mo, buwan-buwan. Ito lang ang natatanggap naming ilang libong piso na pensyon. Itong 50,000, hindi na maliit yan. Dagdag pa dyan. Kayong dalawa, hindi naman nagtatrabaho. Lahat ng kinakain nyo at gamit, pati pa yung pinakamahusay, na lying in center sa buong lungsod. Lahat ng pera na yan, hindi ba galing? Sa ipon naming matatanda, kinukuha namin yan sa, natitira naming konting ipon. Sa totoo lang, ako at ang mama mo, wala na talaga kaming ipon matagal na. Ayun naman pala. Hinihint mo lang na gastos ako ng gastos. Wang Yang. Tama, ako na nga ang kumakain dyan sa inyo. Pero wag mo kalimutan, hindi lang naman ako ang kumakain. Pati na rin itong dinadala ko, na apo nyo, dugot laman ng pamilyang Wang. Xiao Yu, huwag ka nang magalit. Hindi sinasadya ng tito mo yan. Tama na, huwag na magsalita. Sa tingin ko, iniisip niyong dalawa, na ako at si Wang Yang. Ngayon lang kami nakatikim ng tahimik na buhay, kaya sadya niyong sinisira ang araw namin. Hindi naman. Ako at ang tito mo, dumalaw lang para kumustahin ka. Huwag kang magalit ha. Pag nagalit ang buntis, nakakabara daw yan sa gatas. At baka, magkaproblema sa pagpapadede. Sobrang laki ng magiging abala. Gatas ng ina. Gets ko na. Lahat ng paandar nyo ngayon, yung pagdadala ng chicken soup, pati na yung pagbibigay ng red envelope, naghihintay lang pala kayo na. Ako mismo ang magpadidi sa apo nyo. Ano? Lazy Alon. Grabe, sobrang effort mo. Hindi yan. Hindi yun ang ibig naming sabihin. Ako, Kayong dalawang matanda, parang kayong mga kontrabidang biyenan sa teleserye. As in, pareho-pareho talaga. Uy, mga tao, tingnan nyo nga. Itong masamang biyenan sinamantala ang pagbubuntis ko. Hindi lang ako pinariringgan sa pagkain sa bahay nila. Pinipilit pa ako, na dapat ako ang magpadidi sa anak. Anong klaseng tao meron sa mundong to? Wang Shouya. Lixiulan, ano ba yan? Paano ako nagkaroon ng ganitong nakakahiya at nakakabastos na mga magulang? Lumayas na kayo. Pag tinangka nyo pang saktan o takutin si Xiao Yu, puputulin ko na lahat ng ugnayan ko sa inyo. hindi. Anak, kami. Lumayas na. Sa nakaraang buhay, matapos ang gulong to, nagkagulo ang buong pamilya. Sa huli, napilitang lumayas kaming matatanda. Ngayon, wala na kayong karapatang asahan na ako ang mag-aalaga sa inyo. Impossible. Ang pagbubuntis na to. Yan ay problema ninyong mag-asawa. Kayo dapat ang magdesisyon kung gusto nyo o hindi. Wala kaming paki dyan. Dahil nailagay na ang hangganan ng mga bagay, dapat sundan at igalang yan ng mahigpit. Kaya. Ngayon, palis na kayo sa bahay. Kung hindi, wag nyo akong sisisihin kung maging malupit ako. Laowang, alis na tayo. Umakyat na tayo. Ma, ano ba nangyari sa'yo ngayon? Parang ibang tao ka na talaga. Wang Yang, ano ba talaga ang nangyayari? Bago tayo nagpakasal, hindi mo ba sinabi na ikaw ang nasusunod sa pamilya ninyo? Eh bakit ngayon, pati tayo, pinaalis na dito? Si Aoyue, huwag ka nang magalit. Si Mama, ewan ko ba, baka may nainom siyang hindi tama, kaya nagkakaganyan siya. Dati kasi ano man ang sabihin ko, palagi siyang pumapayag kahit ano pa. Huwag mo na akong bulahin. Sa totoo lang, ikaw yata ang mahina dito. Wang Yang, gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Wag, si Aoyue. Alam ko na. Siguro ngayon si Mama, na-impluensyahan ng kung sinong kamag-anak, kaya siya nagkakaganyan. Sigurado ako. Naimpluwensyahan. Tama, isipin mo mabuti. Mula pagkabata hanggang ngayon, si Mama naman lagi akong sinusunod. At bukod pa doon, ako lang ang anak nilang dalawa. Umaasa pa sila na ako ang mag-aalaga sa kanila pagtanda. Paano nila magagawang suwayin ako? Ngayon lang silang naglakas loob na salungatin tayo. Tiyak may, isang kamag-anak na may masamang balak na umimpluwensya sa kanila. Eh kahit ganon, anong gagawin natin ngayon? Talagang kailangan ba nating lumipat? Ang komportable ng buhay dito. Ayokong umalis. Naku, huwag kang mag-alala. Kabisado ko na ugali ng dalawa na yon, kahit magpanggap si Mama, na matatag at malamig ngayon, hindi pa rin niya matatakpan ang totoo niyang pagiging mahina. Tingnan mo mamaya. Pagbalik natin, paano ko siya pipilitin? Hindi lang ako kukunin ulit yung pera natin. Papaluhurin ko pa siya para humingi sa'yo ng tawad. Totoo ba yan? Siyempre naman, kapag hindi pa siya nagbigay ng pera, puputulin ko na ang ugnayan namin. Siguradong siya pa mismo ang magmamakaawa na bumalik tayo. Ayos. Ang saya, lahat ng resulta maganda at malusog. Laowang, ang saya-saya ko. Tingnan mo ang itsura mo, sobrang kaba mo. Noong ikakasal tayo, nagkasunduan na tayo. Na magsasama hanggang 99 na taon. Tapos sabay tayong maihiga sa kama. Magkahawak kamay hanggang sa bawian ng buhay. Relax ka lang, generous ako. Sige, ikaw muna. Masusundan lang kita ng 1 minuto. Mukhang, noong nakaraang buhay niya, dahil sa problema ng anak at manugang.
Kaya tuloy sobrang napagod siya. Hanggang sa bumigay ang katawan sa huli. Pero dito sa buhay na to, sisiguraduhin kong hindi na. Maulit ang nangyari na iyon. Siya nga pala, Lawang, may papakita ako sa'yo. Tara, lakad tayo. Honey, hindi ba tayo mamimili ng ulam? Uuwi tayo, tayo na lang ang magluluto. Bakit mo ako dinala rito? Bakit kailangan pang umuwi? Para maging kasambahay, ng libre para sa dalawang ungrateful. Ang ganda ng damit na iyan. Sukat mo muna, Tara. Binili na natin lahat. Gusto ko ito. Kunin natin pareho. Honey. Kumusta? Maganda, bagay sa'yo. Sige, ito na. Kayo ring dalawang matatanda. Sa wakas, bumalik din kayo. Halika rito. Pirmahan niyo ito. Putol na ang relasyon. Tama, hindi ba ngayon? Plano niyong palayasin ako? Sige lang. Pirmahan niyo na lang tong kasunduan ng pagputol ng relasyon. Simula ngayon, kaming dalawa. Wala nang kinalaman sa inyo, mga matatandang walang puso. Wala nang kahit anong kaugnayan. Hindi ba mahilig kayong umarte? Sige, gawin niyo. Gusto ko tuloy makita kung ano nang gagawin mo ngayon. At saka, ang batang dinadala ko, wala nang kaugnayan sa Wang family, kahit kailan. Kayong dalawa, mga matanda, simula ngayon, mawawalan na kayo ng anak at apo. Yang. Xiaoyu. Sobrang labis na ba ang ginagawa nyo? Kahit paano, mga nakakatanda rin kami. Ako labis? Noong pinalayas mo kami, sa bahay ngayong araw, hindi ba labis yun? Noong ibinigay mo ang ambagan namin, sa iba, hindi ba labis yun, CJ? Kung hindi nyo nakikita, ang mali nyo, etong pera, ayoko na, kayo rin. Hindi ko na kayo kailangan. Xiaoyu. Alis na tayo. Sandali. Hindi pwedeng hayaan siyang putulin ang relasyon. Lagi yung matanda na babae na inaalagaan ang pagiging buo ng pamilya, mas mahalaga pa sa lahat. Kapag talagang naputol ang kaugnayan niya kay Yang, baka pagsisihan niya habang buhay. Bakit? Ngayon nagsisisi ka na? Yang, huwag kang ganyan. Alam mo naman, si mama mo ang pinakamahal ka. Ngayon, dahil lang sa harap ng maraming tao, nangyari, nahirapan siya. Kaya naging ganyan lang, sa inyo ni Xiaoyu. Ganito na lang. Ako na lang ang humingi ng tawad. Sa ngalan ni mama mo, simula ngayon, huwag na natin pag-usapan ang putol na relasyon, ha, Lawang? Bakit kailangan pang mag-sorry? Wala naman tayong ginawang mali. Bakit tayo magsusorry? Nag-uumpisa na naman ang palabas. Tita, gusto mo naman talagang maputol ni Wang Yang ang relasyon, pero ngayon ikaw ang lumalapit sa amin. Matanda, okay lang. Kung nahihiya ka, ako na lang. Xiaoyu, huwag mong isisi kay tita mo. Ako na lang ang magsasorry bilang tiyuhin. Mag-sorry? Pwede, pero kailangan lumuhod. Pero kailangan lumuhod. Ano? Kailangan ba talagang ulitin ko pa? Sige. Lumuluhod ako. Matanda. Hindi mo pwedeng gawin to. Matanda. Alam ko naman sa loob mo, nahihirapan kang pakawalan si Yang. Okay lang. Matanda na naman tayo. Hindi na mahalaga ang pride. Ang importante, ang buong pamilya natin, ay nagkakasundo. Mas mahalaga pa yon sa lahat. Lawang. Yang. Xiaoyu. Pasensya na. Tatay, nanay. Alam na namin ang mali namin. Lawang. Hindi mo kailangan humingi ng tawad sa kanila. Tumayo ka na. Lixiulan. Ano nang ibig mong sabihin? Hindi ka ba natatakot na? Alam ko na, ma. Gusto mo lang talaga makita ang kasunduan, tapos ikaw mismo ang luluhod at humingi ng tawad sa amin. Asawa, sabi ko na nga ba, pag narinig niyang, putol na ang kaugnayan, agad iyang susuko at aamin ng mali niya sa atin. Tita, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Dapat nga. Magpasalamat ka sa amin, na binigay namin sa iyo ang pagkakataon na humingi ng tawad habang nakaluhod. Kung hindi, wala ka ng anak.
Tapos mo na babasahin, Ma. Bilisan mo na't lumuhod at humingi ng tawad. Kayong dalawa, ako na mismo ang magputol ng relasyon. Ngayon, lumayas na kayo. Liksiulan, ang lakas ng loob mo nasaktan ako. Talagang ikaw ang dapat saktan. Yung unang sampal para sa pagiging suwail mo. Yung pangalawang sampal para sa pagiging walang utang na loob mo. Bakit ka ba nananakit ng tao? Lumayas ka, wala kang galang sa nakatatanda. Wala ka ng respeto, hindi mo alam ang lugar mo. Ako at si Lawang, para sa kasal ninyong dalawa, halos hindi na kami nagpapahinga, ginamit ang lahat ng pagod at isip. Tapos, sa unang araw mo lang sa bahay, baliktad pa, nagtatakda ka pa ng mga bagong patakaran para sa aming dalawa. Lumaki ka na lang ng ganyan, hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa nakatatanda? Wang Yang, bilisan mo, kausapin mo ang nanay mo. Liksiulan, sira na ba talaga ang ulo mo? Anak mo ako, tandaan mo. Simula pagkabata, kahit daliri mo, hindi mo pa ako nasaktan. Pero ngayon, kaya mong gawin to sa amin. Wang Yang, ako at tatay mo, sobra kaming naging mabait sa'yo. Kaya tuloy, parang boss ka lang kung mag-utos sa amin. Nung bata ka pa, hindi ka namin naturuan kung paano makipag-usap ng maayos. Kaya kasalanan din namin yon. Ikaw, Wang Yang, kaya mo ba talaga o hindi? Bakit parang mas mainit pa ulo ng nanay mo kaysa sayo? ano ba namang ikinagagalit niya? Ma, alam ko naman. Ginawa mo tong gulo na to, kasi gusto mo lang namang huwag putulin ang ugnayan namin ni Xiaoyu sa inyo, at bumalik kami ni Xiaoyu na tumira ulit dito sa inyo. Napag-usapan na namin ni Xiaoyu. Pwede kaming bumalik at subukang tumira dito ng 2 buwan, kahit sabihin mong, dapat may boundary pa rin ang pamilya. Hindi naman dapat tayo parang hindi na magkakilala. Si Xiaoyu naman, hindi naman siya taong hindi marunong umintindi. Tama ba, hindi ba? Alam ko namang ulila si tita, mulat sa Paul, gusto mo lagi kayong magkakasama sa bahay na ito. Kung dahil dito, sobrang naapektuhan ka, edi dito na lang kami tumira. Tutal naman isang bubong lang tayo, basta marunong kang mag-maintain ng tamang boundary. Wala naman akong masasabi. Noon, akala ko masama lang kayong dalawa. Hindi ko akalain na ang totoo pala, bobo lang kayo. Kung ganyan pa rin, ang tingin nyo, CJ. Ngayon, seryoso kong sasabihin ulit sa inyo. Yung tinatawag ninyong respeto sa hangganan, talagang mahalaga yan. Sang-ayon din ako doon. Kaya nga, gusto lang naming mamuhay ni Laowang ng tahimik. Kayong dalawa, umalis na agad sa bahay ko. Liksiulan. Hindi ka pa rin tapos, ano? Yung 2 sampal mo kanina, di ko na lang pinansin. Pinagbigyan na talaga kita. Matigas pa rin ang ulo mo hanggang ngayon. Hindi ka ba natatakot na, baka totohanin namin, ang pag-alis at hindi na tayo magkita ulit kahit kailan? Kahit tumagal pa o hindi okay lang. Kami ni Lawang, hindi naman namin iniintindi. Kung may kaya ka, ikaw na lang ang lumabas at maghanap buhay. Tustusan mo ang sarili mo. Tingin ko, yun din ang magpapatunay na kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Tungkol naman sa ngayon. Isang buong araw ka nang nag-aayos. Backpack lang ang na-empake mo. Sa simula pa lang ba, ayaw niyo na talagang umalis sa bahay na to? O baka naman, panay salita lang ang tungkol sa respeto sa hangganan nyo. Pero gusto nyo pa rin na kaming mga magulang mo, magpakahirap pa rin para sa inyo. Ikaw. Pinagbibintangan mo ako ng walang ebidensya. Kung lilipat ka, edi lilipat ka na lang. Ngayon na, pupunta ako para mag-impake ng gamit. Sige na nga, wala pa akong nakitang magulang na ganito tratuhin ang anak nila. Ayaw nyo lang talaga, makita akong maayos ang buhay. Kung ganoon, mula ngayon, bahala na kayo sa sarili nyo. Mahal, uminom ka ng tubig. Xiaoyu, alis na tayo. Hinding-hindi na tayo babalik sa lugar na to. Matigas ang loob na pamilya, mga magulang na parang walang damdamin. Wala akong pake kahit wala sila. Tama. Mula ngayon, pag lumabas na ang anak ko sa tiyan, hinding-hindi ko siya ipapakita sa 2 yun ni isang beses. Sasabihin ko na lang sa kanya mula bata pa, ang lolo't lola niya. Matagal nang namatay. Tara na. Sandali. Ano, hindi mo na kayang magpanggap. Sinasabi ko sa inyo, kayong 2 sabay na lumuhod. Lumuhod kayo sa harap ko. Kahit kailan, hindi na talaga ako babalik. Tama yan. Maliban na lang kung bibigyan nyo kami ng kompensasyon. Kundi talaga, hindi matatapos to. Nandito sa loob nito ang pera ng dowry. Yung 200,000 na binigay ko sa'yo nung kasal mo, di ba? Anong ginagawa mo? Pera ko yan.
Dahil ayaw nyo nang kilalanin kami bilang magulang nyo, edi itong pera, hindi na rin kailangang ibigay sa inyo. Simula ngayon, lahat ng kinakain nyo, pananamit nyo at ginagamit nyo, kayo na ang bahala sa sarili nyo. Huwag niyong asahan na makakakuha pa kayo ng kahit piso mula sa akin. Lixiulan, ikaw. Hindi ba't ilang libo lang naman yan? Sige, bigay ko na sa'yo. Pag yumaman na ako balang araw, kayong dalawa, huwag kayong magpaparamdam o makikisawsaw. Si Aoyue, nangangako ako, gagawin ko ang lahat para magtagumpay tayo sa labas, para makilala tayo at maging matagumpay. Pagdating ng araw na yon, papaluhurin natin sila, at sila pa mismo ang titingala sa atin. Tayo na. Ay naku, Wang Yang. Lilipat na nga lang talaga tayo. Saan na tayo titira pagkatapos nito? Ay naku, Xiaoyu. Huwag kang mag-alala, alam mo naman, malambot ang loob ng nanay ko. Sa pagkakaalam ko sa kanya, tatagal lang yan ng 3 araw. Tapos siya pa mismo ang magmamakaawang bumalik tayo. Tiis-tiis muna tayo ng konti ngayon. Sa bahay ng mga magulang ko muna, doon sa bagong kondo na binili nila sa city proper. Ano? Nako, hindi pwede yun. Yung tirahan na yun, para talaga yun sa kapatid kong lalaki. Gagamitin niya yun kapag nag-asawa na siya. Nakalimutan mo na. Hindi ko naman nakalimutan. Pansamantala lang din naman tayong titira roon. Kapag bumuti na ang loob ni mama, ilalabas na niya yung titulo at ipapasa na sayo. Sigurado ka ba na ibibigay yun ni mama? Naman, anak niya ako, di ba? Ako lang naman ang inaasahan niya na mag-aalaga at magsusustento sa kanya hanggang huli. Kahit gusto man niya o ayaw. Siya pa ang hihiling na ibigay sa akin yon. Zielon. Talagang pinalayas mo na. Sila nang gano'n na lang? Hindi ka ba nagsisi? Magsisisi. Bakit naman ako magsisisi? Yung mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob, hindi dapat pinapansin. Tama nga. Kahit hindi naman si Yang Yang, anak natin sa dugo. Binigay naman natin lahat ng pagmamahal at malasakit sa kanya. Pero di ko akalaing. Dahil lang sa isang, bago lang sa pamilya na asawa, gaganyanin tayo. Sobra na talaga yun. Kung alam lang namin noon na magiging ganito siya ngayon, sana 30 taon na ang nakakaraan, hindi na sana namin siya inampon. Simula pagkabata, ulila na ako. Dagdag pa, dahil sa problema sa katawan ko, hindi ako pwedeng magkaanak. Para matupad ang pangarap ko. Na magkaroon ng kumpletong pamilya. Sinamahan ako ni Lawang pumunta sa ampunan. Para ampunin si Wang Yang na may sakit sa puso. Ito ang ampunan namin. Siya ang pinakabata sa mga bata rito. Kaka 3 months pa lang siya nang ipanganak, iniwan na siya ng magulang niya. Tsaka namin nadiskubre, may problema pala sa puso niya. Nakakaawa talaga siya. Si Xiaoye, parang may koneksyon kami ng batang yan. Kung ganoon, siya na lang siguro. Haha, Sige. katatapos lang ampunin si Wang Yang. Dahil sa sakit niya sa puso. Halos naubos ang kabuhayan namin. Sa kakaopera sa kanya, hanggang sa gumaling na siya. Oo nga. Para maalaga ng emosyon niya. Sa tagal ng panahon. Hindi namin kailanman nabanggit na siya ay ampon. Para sa kanya. Mas higit pa kaysa sa tunay na anak ang pagmamahal namin. Ngayon na. Malaki na siya, katulad ng lahat ng magulang. Hinahangad namin na mag-asawa at magkaanak siya agad. Gusto naming maging masaya at buong pamilya. Para matupad ang pangarap mo. Kaso sayang nga lang. Ginawa na natin ang lahat para kay Yang Yang. Nagpakitang gilas na tayo sa tulong na binigay. Simula ngayon, mag-focus na lang tayo sa maayos na pamumuhay. Hayaan na natin silang tumira sa sarili nilang bagong bahay. At huwag na tayong manghimasok sa kanila. Yung bahay na pangkasal na iyon, ay huli na nating kabutihan para kay Wang Yang. Kung hindi pa rin niya pinapahalagahan to, huwag na siyang magreklamo kapag binalik ko na yung bahay na iyon. Wang Yang, sigurado ka bang hindi na magkakaproblema ngayon? Sinasabi ko sa'yo, kapag bumalik tayong dalawa doon, silang dalawa, dapat sumunod sa mga limitasyon na ako mismo ang nagtakda. Huwag kang mag-alala, Mrs. Dapat talagang sumunod sila. At saka, kukunin ko pa yung titulo ng bahay na pangkasal. Kukunin ko talaga yung titulo ng bahay. Ibibigay ko sa kapatid mo. Yan ang dapat lang, kahit sila pa ang mga magulang mo. Yung nangyari dati, hindi rin dapat basta-basta palampasin. Huwag kang mag-alala, Mrs. 1 linggo na tayong umalis sa bahay. Siguradong umaasa sila na bumalik tayo. Mamaya, konting bait pa ang ipapakita ko sa kanila. Siguradong sila pa mismo ang makikiusap na bumalik tayo sa bahay. Tingnan mo, ito mismo ang ginawa ko para sa'yo. Bakit kayo andito? Dahil pa rin sa inyo kaya kami napapunta dito.
Uy, ilang araw na rin tayong hindi nagkita. Sigurado akong miss na miss nyo na ako. Alam kong mahiyain kayo magsabi. Kaya ako na mismo, kasama si Xiaoyue, ang bumalik dito. Ma, pa, kami ni Xiaoyue nag-usap at nag-isip. Napagpasyahan naming bumalik na muna dito sa bahay. Kasi naman, mas madali at convenient talaga tumira kasama pamilya. Yung mga nangyari dati, hindi na namin yun ibubuntong labas sa inyo. Tama po, tita. Sa parteng lumalampas sa hangganan, sinusunod nyo pa rin yun. Ang mahalaga, tahimik at maayos tayo dapat mamuhay dito. Laowang. Bukas, palitan mo na yung password ng main gate. Sige. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin kayang tumigil, ano? Ginagawa ko na nga lang ng pilit. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon para bumaba ng maayos. Bakit parang hindi mo pa rin alam kung ano ang tama sa mali? Seryoso, hindi mo ba talaga balak? Pabayaan mo na lang, gusto mo pa akong mag-alaga sa inyo pagtanda. Mag-alaga sa pagtanda? Ano bang ipang-aalaga ko? Bumalik ka ba dito ngayon dahil hindi ka na makakain sa labas? Nagkunwari ka lang humingi ng tawad. Tapos pag wala na kaming galit, ulitin mo lang yung dati. Ikaw na naman ang nagmamando, nagpapakabos. Simula bata hanggang ngayon, ganyan ka na palagi. Pero ngayon, hindi na ubra sa akin ang style mo. Ngayong araw, gagawa ako ng exception. Pwede kayong kumain dito sa bahay. Pero pagkatapos ninyong kumain, mag-impake na kayo at umalis. Ang bahay na ito, wala nang lugar para sa inyo. Lixiulan, ano ba talagang gusto mo? Hindi ka pa rin ba titigil? Si Xiaoyue naman, ilang rules lang naman ang sinabi. Bakit parang napalaki mo yata masyado? Oo nga, yung mga rules ko naman hindi naman sobra. Kaya naman sundin ng iba. Bakit ikaw hindi mo kaya? Kung ganun, maghanap ka na lang ng ibang kayang sumunod at doon ka makisama. Tigilan mo kaming istorbo. Noon ba hindi ikaw yung walang hiya na tinuturo kami na dapat pabayaan na lang kami? Bakit ngayon, hindi ka na pala magtagumpay sa labas? Bumalik ka rito para maghari-harian. Gusto mong Ikaw. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon, pero hindi niyo pinapahalagahan, kaya huwag na kayong magmakaawa sa akin na bumalik pa. Pero bago umalis, may isa akong hiling. Kung maghihiwalay na tayo ng pamilya, ibalik niyo sa akin ang mga orihinal na pag-ari namin. Mga gamit ninyo. Tama, yung bahay na tinitirhan namin ni Xiaoyue. Ang titulo ng bagong-bagong bahay na yon, dati naman talaga, inyong regalo sa aming bahay para sa kasal. Dali, pakiayos na agad. Ilipat na sa pangalan namin ni Xiaoyue. Ang kabuuang bayad sa bahay na yan. Ako at nanay mo, piso-piso namin. Ipinundar yan. Kahit maghiwalay tayo ng pamilya. Anong kinalaman mo dito? Bakit parang wala akong koneksyon dito? Di ba normal lang na mga magulang nagbibigay ng bahay sa anak na lalaki? Sinasabi ko lang sa inyo, kung hindi niyo ibibigay sa akin ang titulo ng bahay ngayon, hindi kami aalis ni Xiaoyue dito. Noong bago kami ikasal, sinabi nyo na, ililipat ninyo sa amin ang bahay. Bakit gusto nyo pang bumawi ngayon? si Wang Yang ang nangako sa'yo niyan. Sa kanya ka humingi kung gusto mo ng bahay ko. No way. Ano? Wang Yang, tingnan mo yang ugali ng nanay mo. Nakakainis talaga. Ano ba ang ipinangako mo sa akin kanina? Kung hindi mo makuha yung titulo ng bahay ngayon, buka, maghihiwalay na kami. Mahal, huwag kang umalis, please. Lixiulan, ano ba ang ibig mong sabihin? Sa akin naman talaga yung bahay na yon, bakit ayaw mo ibigay sa akin? Bahay mo. Naglabas ka ba kahit piso dyan? O baka naman may atraso kami? Sa'yo ng tatay mo mula sa nakaraan? Sinasabi ko sa'yo, Wang Yang, dito sa pamilya na to, wala kang pag-aari. Ni Kusing, lumayas ka na. CJ, Lixiulan, tandaan mo to, hindi kita patatawarin kahit kailan. Para kang tulisan. Sabi mo, tayong dalawa, paano ba naman natin napalaki ng ganitong anak na walang hiya? Buti na lang talaga at malinaw payo ang isip. Kung hindi, malamang nakuha na nila ang bahay na to. Oo nga pala. Pati ang Hao Xiaoyu, noon talaga tayong dalawa, bulag ata tayo. Paano natin nagawang pumayag sa kasal nilang dalawa? Anong uri ng pamilya? Ganon din kalalabasan ng anak. Simula nang tayo ang nag-abala sa kasal nila. Ni minsan hindi natin nakita ang mga magulang ni Hao Xiaoyu. Kung nalaman ko lang dati pa, hindi ako pumayag sa kasal nila. Laowang. Yang Wang Yang at Hao Xiaoyu na mag-asawa. Ang dami talagang kalokohan yan. Hanggat hindi pa nila nakuha ang titulo ng bahay, ewan ko lang anong gimmick pa ang maiisip nila. Oo, Pakiramdam ko, dapat talaga nating puntahan ang bahay nila. tama ka. Honey, Honey, tahan ka na, please. Wang Yang, paano ba naman ako nabulag? At napangasawa pa kita, makikipag-divorce na ako sa'yo. Huwag kang padalos-dalos, Mrs. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon.
Siguradong makukuha ko ang titulo ng bahay. Oh, ano pang gagawin mo? Yung kapatid kong lalaki, kailangan niyang bumili ng bahay para sa kasal niya. Sinabi ko na lahat yun sa mga magulang ko. Yung bahay na para sa kasal, ibinigay mo ng libre sa kanila. Nakatira na sila doon lahat. Paano kung biglang pumunta mga magulang mo at paalisin siya doon? Ano ang gagawin natin? Ay, hindi mangyayari yon, Mrs. Si mama ko, mabait at mahina ang loob niya. Kahit magalit siya, hindi niya kayang gawin ang ganon. Isa pa, hindi rin naman siya pumupunta sa bahay na yon. Hayaan mo na lang silang tumira doon nang walang inaalala. Buti na lang, hindi pinalitan ang lock ng pinto. Mukhang dahil walang titulo, hindi pa rin sila ganun kapalaas ng gumawa ng kalokohan. Ha? Sino kayo? Bakit may susi kayo ng bahay namin? Ano? Xiao Jai, matandang lalaki. Bilisan mong lumabas. May magnanakaw na pumasok sa bahay. Dali. Ano, may magnanakaw na pumasok. Sinong may lakas ng loob na magtangkang magnakaw dito sa bahay natin? Sila nga. Bilisan natin. Hulihin sila. Ikaw, matandang hakluban. Ang tanda-tanda mo na, nagagawa mo pang magnakaw. Bitawan mo ako. Hindi kami magnanakaw. Bahay namin to. Ano ka ba, itong bahay na to, binili to ng anak kong babae at ng manugang ko. Para sa amin, paano magiging bahay nyo to? Nga, kahit magyabang ka pa, wala kang ebidensya. Alam mo ba kung nasaan tayo? Nasa sentro tayo ng lungsod. Sa isang high-end na subdivision. Alam nyo ba kung magkano halaga ng bahay na to? 5 milyong piso. Sa itsura niyong dalawa, pulubi lang. Hindi nyo kayang bumili ng ganitong klaseng bahay. Manugang? Sinong manugang nyo? Wang Yang. Wang Yang. Ano? Hindi kaya, narinig nyo na ba siya? Ano bang ikinatataka nyo kung narinig lang? Ang galing naman ng manugang natin, di ba? Hindi lang matalino't maraming alam. Pugi na, mayaman pa. At higit sa lahat, sobrang maalaga sa matatanda. Sobrang magalang. Sikat siyang outstanding youth dito sa city natin. Isa siyang ulirang anak. Ulirang anak talaga. Outstanding youth pa. Kaya nga, ano bang relasyon nyo kay Hawk Xiaoyu? Kilala mo ang ate ko? Imposible yatang magkakilala sila. Xiaoji, huwag kang magpapaloko sa dalawang magnanakaw na to. Sa tingin ko nga, siguradong bago sila magnakaw dito sa bahay, inimbestigahan muna nila ang pamilya natin. Tapos kapag nahuli, sabihin nilang kilala nila ang anak ko, para makatakas sa ginawa nilang kasalanan. Ganun pala. Huwag niyo na akong sisihin kung magiging istrikto ako. Tama nga kung anong klaseng magulang, ganun din ang magiging anak. Ngayon palang nagkaharap, minumura na yung mga matatanda dito sa bahay natin. Wala talagang pinagkaiba. Di ba, Balay? Sinong nagsabing magkamag-anak tayo sa kasal? Sinasabihan ko kayo ngayon, huwag kayong magkunwaring may koneksyon sa amin. Anak ko si Wang Yang. Pinakasalan niya ang anak ninyong si Hao Xiaoyu. Kung hindi tayo magkamag-anak sa kasal, ano tayo? Noong ikinasal si Wang Yang at anak mo, nasa abroad kayo, kaya hindi tayo nagkita noon. Pero hindi ko akalain na unang pagkikita natin. Ganito pa ang mangyayari. Nakakatawa talaga ito. Kayo talagang dalawang magnanakaw. Ang galing ng paghahanda ninyo Halos naloko niyo na talaga kami. Ano nang ibig sabihin yan? Ano nang ibig sabihin yan? Ikinasal ang anak kong babae, bilang magulang. Hindi ba dapat magkita ang mga magulang ng magkabilang panig? Palagay niyo ba pwede yon? Hindi naman talaga tayo. Nagkita dati, kahit kailan. Dahil yun ay dahil, talagang hindi kayo, ang mga magulang ni Wang Yang. Nakailang beses na kami kumain kasama. Ang totoong mga magulang ni Wang Yang, ang mga balain namin, kitang-kita mong mayaman, at mga edukadong tao. Tingnan nyo ang sarili nyo, hindi lang mahirap at hindi kaaya-aya. Halatang ni hindi marunong bumasa't sumulat, at mga galing lang sa probinsya. Paano namang mangyayari yon? Hindi naman namin kayo kailanman nakasama sa pagkain. Tigilan nyo na iyang pagpapanggap, umalis na kayo dito agad, bago pa namin kayo i-report sa pulis. Sige, tawagin nyo ang pulis. Gusto ko ngang makita kung sino ang aarestuhin ng pulis, kayo ba o kami. Ikaw, matanda ka na. Nagnakaw ka pa, tapos ang kapal ng mukha mong magsalita. Hala, naghahanap ka ng gulo. Tama na. Ako si Wang, ang manager ng property department. Ano bang pinagtatalunan nyo dyan? Alam nyo bang nakakagambala na kayo ng mga nagpapahinga rito? Manager Wang, sakto ang dating mo. Itong dalawang to, nagnakaw dito. Nahuli namin mismo. Ang lakas ng loob nyong magnakaw sa village namin. Tingnan natin kung paano ko kayo paparusahan. Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. Hindi kami magnanakaw. Kami ang may-ari dito. Puro ka naman kasinungalingan. Nandito na nga ang manager ng property department. Sinasabi mo pa ring may-ari ka? Tumingin ka naman sa itsura mo. Halatang mahirap ka lang. Manager Wang, kailangan siguraduhin mong maparusahan ng husto ang dalawang magnanakaw na to. Teka lang, bakit parang pamilyar ang itsura ng 2 taong to? Paano kung totoong ang sila ang may-ari ng unit? Hindi pwede. Mas mabuting linawin muna natin ang lahat.
Ano ba talaga ang nangyayari dito? Manager Wang. Kami po, isang buong pamilya. Maayos namang naglalagi kami dito sa bahay. Itong dalawang magnanakaw na to, hindi rin alam kung saan nanggaling, nakuha ang susi namin. At basta-basta na lang pumasok dito sa bahay, para ma-hold up at magnakaw. Sobrang kapal, ng mukha. Oo nga, buti na lang nakita kaagad ng mama ko. Kung hindi, hindi ko alam kung ano na ang nangyari. Itong bahay na to, kami ang bumili. Bumalik lang kami para tingnan kung may problema. Ang tigas pa rin ng ulo, dinadahilan pa. Sa amin talaga ang bahay na to. Tama na ang sigawan. Kayo ba talaga ang may-ari ng unit? Ipakita nyo na lang ang titulo ng lupa, para klaro na agad. Titulo ng lupa. Oh, bakit? May problema ba? Hindi ba ikaw ang nagsabi na bahay mo talaga to? Nasaan na ang titulo? Bakit? Hindi mo may pakita. Kaya ko namang kunin. Kaso pansamantalang, nasa manugang ko ngayon, iniwanan ko sa kanya. Tatawagan ko siya agad ngayon para mauwi niya dito. Telepono. Hello, Hello. Ma, Bakit po? mabait kong manugang. Nasaan kayo ngayon? Umuwi na kayo kaagad. May pumasok na magnanakaw dito sa bahay. may magnanakaw. Asa ng admin ng kondo at ang guard? Tama, si Wang Yang yon. Gusto mo talagang ibigay itong house. Sabihanan mong lalaki at babae. Managinip ka na lang. Ngayong araw, babalik ko na tong bahay na to sa akin. Nandito rin ang mga staff ng Homeowners Association at Security Guard. Pero ayaw nilang maniwala. Kailangan daw makita ang land title para paniwalaan nila kami. ano, ma, ibigay mo ang telepono sa kanya. Hello, ako si Manager Wang ng Homeowners Association. Mga tao niyo sa association. Parang utak nasa puwete, ano, pumasok na ang magnanakaw sa bahay ng resident. Ayaw niyo hulihin, ano pang hinihintay niyo? Pasensya na po. Kailangan naming kumpirmahin kung kanino talaga yung bahay. Kumpirmahin mo mukha mo, mga inutil talaga kayo, hintayin mo. Malapit na akong makarating sa bahay. Narinig mo ba? Aking manugang pauwi na. Pagdating niya, siguradong, matinding leksyon ang ibibigay niya sa iyo. CJ, tingnan natin nga kung paano niya kami papagsabihan ng matindi. Walang pwedeng manggulo dito sa bahay ko. Tay, Nay, Ano? Ano? Sila ba talaga ang mga magulang mo? Tay, Nay, bakit kayo nandito? Dapat ikaw ang tinatanong namin yan. Bahay ko ito. Bakit sila nandito? Ito, Tito, tita, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo. Itong bahay na to, ibinigay na ito ni Wang Yang, nang libre sa mga magulang ko. Ano? Ibinigay? Oo, Tay, Nay. Magkakapamilya naman tayong lahat. Sabi ni Xiaoyue, walang sariling bahay ang kapatid niyang lalaki na ikakasal. Kaya ibinigay ko na lang ito sa kanila. Hindi niyo naman siguro mamasamain, di ba? Paano kami ngayon? Tay, di ba may isa pa kayong bahay, yung sa may subdivision? Saka, bata pa kayo ni nanay. Kompleto ang mga kamay at paa. Pwede namang magtrabaho kahit ano diyan sa labas. Kikita pa rin naman kayo ng pera, di ba? Hirap din sa pera ang pamilya ni Xiaoyu. Ano bang masama kung tumulong ako? Kung gusto mong tumulong, ikaw ang magbanat ng buto. Huwag mo akong gamitin o sagasaan. Gusto ng asawa mo maging taga-suporta ng kapatid niya. Pero ako hindi ako papayag. Kung gusto mong tumulong, ikaw na mismo ang magtrabaho. Huwag kang dumepende sa akin, huwag mong ubusin ang lakas ko. Kung gusto ng asawa mo na maging taga-suporta ng kapatid niya, siya na lang. Pero ako, hindi ako papayag. Manugang, ano ba talagang nangyayari dito? Bakit sila ang mga magulang mo? Hindi ba nakilala ko na ang mga magulang mo dati? Eto kasi. Sabi ni Xiaoyue dati na wala daw alam ang mga magulang ko, walang pinag-aralan. Hindi raw sila bagay ipakita sa publiko. Kaya ayun, naghanap ako ng taong magpapanggap bilang magulang ko. Nagpanggap lang. Hindi raw kaaya-aya. Ipakita sa tao. Kami ng asawa ko, puro kami matatanda na. Napahiya ka ba dahil sa amin? Kabayang. Parang baha na tinamaan ang templo ng Dragon King. Tayo-tayo rin ito, iisang pamilya lang. Hindi mo na ba kilala ang sarili mong kamag-anak? Pero kahit papaano, nagkakilala pa rin tayo dahil sa alitan. Tama ba? Nagkaalaman tayo dahil sa bangayan. Wala naman akong dapat banggitin sa iyo tungkol dyan. Hindi pagkakaintindihan. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Tingnan mo nga kung anong gulo ang nangyari. Manager Wang, ito ang titulo ng lupa ng bahay namin. Ngayon, pakilabas lahat ng hindi kabilang dito. Ano? Sige po. bakit mo ako hinayla? Ay, hindi pagkakaintindihan lang. Hindi pagkakaintindihan ay grabe, hindi pagkakaintindihan lang. Ito ang bahay ko. Ma, anong ginagawa mo? Gusto mo bang iyong bahay na? Pinagpaguran namin ng tatay mo. Maging puhunan mo para makalibre kang pabanguhan. Sa mga magulang ng asawa mo, panaginip mo lang yan. Kung kaya mong umangat, umalis ka't magsikap ka. Huwag kang umasang makakuha dito kahit 5 duling. Ikaw.
Hindi ba sinabi mo na hindi mo palalayasin ang mga magulang ng asawa ko? Sabihin mo nga kay mama mo. Ma, bigyan mo naman ako ng konsiderasyon. Pwede bang pansamantalang dito? Muna tumira sinabihanan ko. Tumigil ka dyan. May paki ba ako sa konsiderasyon mo? Hindi ba kayo rin naman ang nagsabing gusto niyo ng boundary? Ang bahay ko, hindi pwedeng tirhan ng ibang tao. Ayan ang boundary ko. Ginaganito mo ako. Pagsisisihan mo to. Sobra kasi akong naging mabait sa'yo, kaya ako nagsisisi. Sige. Kung ganun, sabay tayong babagsak. Abangan mo lang ako. Mahal, umupo ka. Ay nako, huwag mong masyadong dibdibin. Si Wang Yang talaga, ang walang utang na loob na anak. Hindi siya karapat-dapat pag-alalahanan mo. Oo nga pala. Malapit na pala ang kaarawan mo. Dapat nga masaya tayo. Tama ka. Malapit na ang handaan ko para sa birthday ko. Pero sa birthday na to, sigurado akong hindi pa huhuli si Wang Yang. Ang ibig mong sabihin, hindi na lang tayo maghahanda? Maghahanda tayo. Bakit naman hindi? Hindi lang ako maghahanda. Maghahanap pa ako ng pinakamagarbong hotel sa buong syudad. Malakihan talaga para magdala ng ingay. Gusto kong imbitahan lahat ng kilala natin. Si Wang Yang naman, ampon lang naman natin yan. Kung magpasimuno pa siya ng gulo, huwag na siyang magtaka kung putulin ko na talaga ang relasyon ko sa kanya. Pag dumating ang araw na iyon, wala nang matitira sa kanya. Mama, Papa, Ay naku, saan ba kayo pupunta? huwag mo akong tawaging mama. Wala naman akong manugang na kasing duwag mo. Mama, huwag po kayong magalit. Sina Papa at Mama ko lumana ang pananaw. Huwag niyo na po silang patulan. Wang Yang, hindi ko kayo pinapagalitan na. Pero yung mga magulang mo, sobra na talaga sila. Kahit pa sila ang bumili ng bahay na yan. Bilang mag-anak na tayo, ano namang masama kung kami sandaling tumuloy dyan? Bakit nga ba? Bakit ganyan ang trato nila? Tapos basta na lang nila kaming pinaalis. Simula nung nagpakasal kayo ni Xiaoyu, isa na tayong pamilya. Kaya si Xiaoji, kapatid mo na rin yan. Pag nag-asawa si Bunso, gagamitin niya ang bahay ng kuya. Natural lang yon, di ba? Tama, bayaw. Masyado namang kuripot ang mga magulang mo. Alam ko naman, aminado akong mali talaga. Sila sa nangyari. Siguro nadala lang, sila ng emosyon, kaya nila kayo tinrato ng ganyan. Huwag kayong mag-alala. Pag uwi ko sasalubungin ko sila, kaunting leksyon ibibigay ko sa kanila. Sasawayin mo sila. Ikaw pa. Hay nako, Wang Yang, napagtanto ko na talaga, sa mata ng mga magulang mo, wala kang halaga. Wala silang pagmamahal sa'yo, ni respeto nga, wala silang maibigay. Paano naman mangyayari yon? Simula bata pa ako sa bahay, palaging ang salita ko ang nasusunod. Ngayon, paano nila nagagawang tratuhin ako ng ganito? Sigurado ako na dahil sa mga nakaraang araw, hindi ko sila napagbubuntungan ng galit. Sobra ko silang pinabayaan. Pinabayaan. Tama. Masyado ko silang pinalaya, kaya tuloy may mga problema na silang ugali. Xiaoyu, bigyan mo pa ako ng isang huling pagkakataon. Ilang araw na lang, birthday na ng mama ko. Pumunta tayong dalawa sa party, at sabihin natin sa lahat, ng mga kamag-anak at kaibigan ko, pati na sa pinakamamahal kong lola, ipapaalam ko kay lola, na parusahan ng todo si Lixiulan. Gusto kong malaman niya, kung ano ang magiging kapalit ng pag-inis niya sa akin. At syempre, babawiin natin lahat ng nawala sa atin. Pati na rin tong bahay na to, tatay, nanay. Huwag po kayong mag-alala, pangako. Ililipat ko sa pangalan nyo ang titulo ng bahay. Maligayang kaarawan. Salamat. Salamat. Siulan, maligayang kaarawan. Ilang dekada na tayong magkaibigan. Ngayon ko lang talaga nakita na ang sigla mo ay kakaiba. Yung mga ginawa mo kay Wang Yang, narinig ko na lahat. Ang galing mo, hindi mo dapat palampasin ang mga ganoong tao. Simula ngayon, hindi ko napapayagan ang sarili ko na magparaya. Babalik ako sa tunay kong sarili. Tama ka, mabuhay para sa sarili. Tama ka, mabuhay para sa sarili. Ang saya dito ah. Wang Yang, Hao Xiaoyu. Anong ginagawa niyo dito? Birthday ng nanay ko ngayon. Syempre, nandito kami para magbigay ng regalo at bumati sa kanya. Ano? Relo ang regalo? Hindi ba ayaw mo na ng kaugnayan sa akin? Bilang anak mo, wala rin naman akong maibibigay, kundi ang pagmamahal ng mag-ina natin. Ngayon ay ang kaarawan ng mama mo. Ikaw na anak, paano mo nagawang maging ganito ka walang modo? Ayaw na nga sa akin ng mama ko, di wala na siyang kwenta sa akin. Bakit? Mali ba yung regalo ko? Tita. Narinig ko na, 50 taon na ang edad nyo ngayon. Itong relong ito, 200 ang ginastos ko. Binili ko lang sa junk shop. Kapag pinagsama mo, 205. Sakto sa ugali ninyo. Uy, bakit ka nagmumura, iha? CJ, tatanggapin ko ang regalo. Itong handaan ay para sa akin lang. Yung mga hindi pamilya, umalis na kayo. Ikaw, Wang Yang, ano ba yung kalokohan mo? Ang mama mo ang nagpalaki sa'yo ng matagal. Ganyan mo lang ba siya murahin? Bilasan mo at kunin mo na yung relo. minumura ko siya. Wala akong modo.
Tanong ko lang sa lahat. May nanay ba na sa araw ng kasal ng anak niya, ipapalayas ang mag-asawa sa bahay, at may biyan ng babae ba na ang kasunduan sa dote, 20,000? Walang hiya, kinuha lahat, ni sentimo walang natira. Ngayon, kami ni Xiaoyu, napilitan kaming manatili sa maliit na kwarto, sobrang lamig at gutom. Tanong ko lang, ang ganitong babae ba, karapat-dapat bang maging isang ina? Zialon, talaga bang nakuha mo ulit ang pera para sa dowry? Grabe, ang sama mo namang talaga. Ibig sabihin ba nito, totoo nga yung sinasabi ni Wang Yang? Siksiulan talaga ang may kasalanan sa simula. At higit pa dyan, itong matandang bruha. Sa bahay nagmamalaki dahil sa edad niya. Walang dahilan kung saktan at murahin ako. Sinabi pa niyang lumaki akong walang mudo. Wala raw akong respeto sa tao. Pero kitang-kita naman, nung ginagawa niya itong mga bagay na to, hindi man lang niya inisip na nagdadalang tao ako. Klarong-klaro na kayo ang unang naging mapang abuso. Pero kahit ano paman, mali pa rin ang manakit. Na, isa pa, buntis pa nga yan. Sobra na, ang dami nyo nang sinabi. Ano ba talagang pakay? Ninyo dito ngayon? Liksiulan. Sasabihin ko na sa'yo ng diretsyo, ang dahilan ng pagpunta namin dito ngayon, gusto naming makuha ulit yung mga bagay na para sa amin, kung hindi mo ibibigay. Huwag mo nang ituloy, ang salo-salo mo. Tama yun. Bakit naman kami, dito sa bahay nagtitipid at halos wala nang makain? Ikaw naman, sa mamahaling hotel pa nagdaos ng handaan. Ganyan ba talaga ang ugali ng may edad? Yung salo-salo, pera ko naman ang ginamit dyan. Anong pakialam nyo? Kanina nga, sabi mo, gusto mong kunin yung para sa inyong lahat, di ba? Ngayon sabihin mo, ano-ano bang gusto nyo? Huwag mo na kaming paikutin, alam mo naman ang ibig naming sabihin, yung bahay na ipinamana, dowry, mga regalo nung kasal. Tsaka yung bayad sa check-up ng pagbubuntis, gastos sa vitamins, dagdag mo pa yung pagkapagod ng katawan ko para sa wang na pamilya. Lahat ng yan. Dapat mong bayaran at ibalik sakin. Nakakahiya naman. Talaga kayong lahat ng yan. Kayo naman ang gumastos. Bakit ako ang papasan? Kasi naman ikaw ang nanay ko, yung bahay, dowry, saka bayad sa panganganak ng asawa. Responsibilidad talaga ng magulang yan, para sa mga anak nila. Kung hindi mo ibibigay, para saan mo pa ako ipinanganak? Yang, huwag ka nang makulit. Mahalaga ngayon para sa nanay mo. Bumangon ka na. Sa tingin mo ba, parang nagbibiro ako sa'yo? Yang. Itong mga bagay na to, pwede naman nating pag-usapan pag-uwi. Andito lahat ng kamag-anak ngayon. Pwede ba nahayaan mo munang may pagdiwang ng nanay mo ang birthday niya? Pwede ba? Hindi pwede. Gusto mo kaming paalisin. Ibalik mo muna yung perang utang mo sa amin, at pati yung bahay na kinuha mo. At kailangan mo pang lumuhod at humingi ng tawad sa amin. Kung hindi, huwag ka nang umasa na matuloy tong handaan mo sa kaarawan. Wang Yang, Hao Xiaoyu, sobra na kayo. Sobra na. Kung ikukumpara sa mga ginawa ng nanay ko, magaan pa yung sayo. Isa pa. Pag nagkamali, dapat lang maparusahan. Nung pinaalis mo kami dati, dapat naisip mo na darating din ito. So, anong gagawin mo ngayon? Ma, tigilan mo na ang pagdradrama. Luluhod ka ba o hindi? Matanda na ako. Mahina na ang tuhod at binti ko. Hindi ko na kaya lumuhod. Pero, tignan nyo ito, itong regalo na to. Sapat na bang ipakita ang sinseridad ko? Sinaktan mo na naman ako. Kita nyo naman lahat. Ganyan siya lagi kapag inaapi kami. Naglakas loob ka talaga, saktan ako. Sige, huwag na nating ituloy tong handaan sa kaarawan ngayong araw. Bakit ba umabot sa ganito? Mahal, kung ayaw na muna natin ituloy tong handaan, itigil na lang natin. Hindi. Itong handaan. Itutuloy ko pa rin. Makinig kayong lahat. Simula ngayon, ang birthday celebration ko bilang liksiulan, gagawin ko ng pagtatalikuran sa kamag-anak. Ano? Handaan para sa pagputol ng relasyon. Ngayon, dahil ikaw mismo ang nagpasimuno ng gulo, kaya pag-usapan na natin ito ng malinaw. Putulin na nating lahat, hindi ba? Ayaw mo na akong kilalanin bilang nanay mo? CJ, gawin na natin ito sa harap ng lahat ng mga kamag-anak. Ang pagmamahalan natin bilang mag-ina, puputulin ko na ng tuluyan. Hindi na tayo magkakaroon ng kahit anong ugnayan pa. Ano? Gusto ni Zialon, putulin ang relasyon sa sarili niyang anak. Aba, sa mundong ito, saan ka makakakita ng ganitong kalupit na ina? Tunay kang isang babae na parang may lason at ahas sa puso. Lahat ng tao nakatingin ngayon. Ikaw naman talaga ang unang nanakit. Pero bakit parang, ikaw pa ang biktima dito? Tama. Ako nga ang nanakit. So, ano ngayon? Ikaw, Hao Xiaoyu, akala mo kung sino ka. Sobrang yabang at walang pakialam sa iba. Noong unang araw pa lang ng pagpasok mo dito, naglagay ka na agad ng mga patakaran sa aming mag-asawa. Sa ganitong sitwasyon, hindi ba dapat talagang paluin? Pinalaki ko ang anak ko ng ilang dekada, pero hindi marunong magpakumbaba. Ginamitan pa ng emosyonal na pagpaparusa at moralidad para pilitin ang sarili niyang tatay, lumuhod at humingi ng tawad. Sa ganitong sitwasyon, hindi ba dapat paluin? At saka, ngayon, kaarawan ko pa ito.
Sinadya niyong magdala ng relo at nagkagulo pa sa venue. Sa ganitong sitwasyon, hindi ba dapat paluin? Ngayon, hindi ko na talaga palalampasin tong ginawa niyo. Yung kasunduan sa pagputol ng relasyon na inihanda ko noong nakaraan. Nandito na lahat, pumirma na ako. Ngayon. Lixiulan, ikaw, talaga bang balak mong putulin ang ugnayan natin? Bakit? So, lahat ng ito, pinaghandaan mo na talaga, tama ba? Dati gusto ko sanang palayasin ka sa bahay. Tapos bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Hahayaan kitang magpakatino muna para makita ko kung magbabago ka ba. Di ko inakala na ang kapalit nun, ikaw pa ang walang pakundangan na ng bastos. Kung ganun na nga lang, mula ngayon, wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Buisit, paano niya nagawang maging seryoso? Akala ko gusto ko lang siyang inisin sandali. Di ko akalaing lalaki ng ganito. Kung tuluyan niya maputol ang ugnayan natin, paano na kami ni Xiaoyu? Kakain? Ano ang inumin namin? Bakit? Ano bang pinoproblema mo? Ginawa mo rin namang gulo ngayong araw na to. Dahil gusto mo rin naman mapunta sa ganitong resulta, di ba? Ako. Nga, Wang Yang, Sixiulan, hindi ba't inaapi kanyang dalawa? Tuluyan mo na lang. Tapusin mo na, maghanap ka ng taong pwedeng mag-alaga sa iyo palagi. Yung pwede mong utusan kahit kailan, at gawing nanay mo. Tama, kanina lang, muntik na tayong malinlang ng dalawang. Walang konsensya na yan. Yun pala lahat ng ta. Sila lang din may kagagawan. Nga, pabigat. Sige na, pirmahan mo na. Wang Yang, maghanap ka ng tunay na nagmamahal sa iyong nanay ha. Pirmahan mo na, pirmahan mo na. Pirmahan mo na. Pirmahan mo na, pirmahan mo na, pirmahan mo na. Sige. Pwede naming pirmahan, pero kailangan mong magbigay sa amin ng 1,000,000 bayad para sa pagputol ng ugnayan. Kung hindi, yang anak ng Wang, huwag mo nang asahang makuha mo. Ito ang appointment slip para sa pagpapalaglag sa ospital. Tama, kung gusto niyong putulin ang relasyon, pwede. Maglabas ka ng 1,000,000. Kung hindi, ako ang puputol sa lahi ng mga Wang. Wang Yang, ano ba yung pinagsasasabi mong kalokohan? Si Xiaoyu, ang dinadala niya, ay anak ng pamilya Wang. Isa rin akong Wang, sa mga batang henerasyon, ako lang ang natirang lalaki, kapag nawala ang anak ko. Talagang mawawala na ang lahi ng Wang. Xiaoyu, problema niyo yang sa pamilya niyo, mag-ingay kayo kung gusto niyo, pero huwag niyong gawing biro ang dugo ng mga Wang. Wang Yang, ang dinadala ni Xiaoyu, ay anak mo rin. Kahit gaano pa mag-away ang matatanda, ang bata ay walang kasalanan. Paano niyo magagawang gawing biro ang buhay ng bata? Uncle, ayoko rin naman ng ganito. Lahat ng ginagawa ko, pinilit lang ako ni Lixiulan, yang matandang bruha na yan, bilang ina, hindi na nga siya tumulong sa sariling anak, tapos nung kailangan ko talaga ng pera, sinaksak pa ako sa likod, kinuha pa niya ang bahay ko, at ang dowry ni Xiaoyu, wala na rin kaming magawa. Mga kamag-anak, mga nakakatanda, hindi rin namin gustong maapi ang bata, pero ngayon, nagsisiksikan kami dito, sa maliit na kwarto. Kahit mainit-init na pagkain, wala kami, kahit isilang pa ang batang ito, hindi rin talaga namin kayang buhayin. Uya, kayo mag-asawa, hindi ba't sobra na, kayong malupit? Nga, kahit putulin niyo pa ang relasyon kay Wang Yang, hindi niyo pwedeng pabayaan na lang ang bata. Ang sarili ninyong kakulangan at walang ginagawa, pinapalamusan nyo pa na parang kasalanan pa ng magulang nyo. Ang kapal rin talaga ng mukha nyo. Kung gusto mong magpalaglag, gawin mo. Wala akong pakialam. Tingnan nyo, lahat. Itong si Lixialon. Ano ba itong sinasabi ni Lixialon? Puro walang kwenta. Talagang hindi niya pinapansin. Ang anak ng pamilya Wang. Akala talaga niya wala siyang pakialam. Lixiulan, para lang magputol ng relasyon sa akin, nagbaliw ka na talaga. Tay, talaga bang, kayang-kaya mong tiisin, na mawala ang dugo ng pamilya Wang? Kung hindi lang kayo, sobrang nagpakabagsik sa mga ginawa nyo. Magkakaganito ba ang nanay mo? Tanungin ko lang, sa buong mundo, sinong ina ang gugustuhing putulin ang ugnayan sa sarili niyang anak? Sasabihin ko ulit. Simula ngayon, hindi na kita anak. Kung gusto mo ng pera, ikaw na bahala. Tungkol sa bata, kayo ang magdesisyon. Ayoko nang makialam, at bawal na rin akong mangialam. Sa totoo lang, kung ipapanganak ang batang yan, na sa ganitong klaseng magulang lalaki, is puro paghihirap lang ang aabutin. Lixiulan, totohanan na ba talaga yung pagputol mo sa relasyon natin? Yang, ito na ang huli, natatawagin kitang ganyan. Simula ngayon, may kanya-kanya na, tayong landas, hindi na kita pakikialaman. At ikaw, yung hangad mong tinatawag mong space, nakamit mo na rin. Simula ngayon, wala nang mangulit sa iyo. CJ. Lixiulan, ang mga babaeng katulad mo na walang puso, hindi karapat-dapat maging nanay ko. Nagkamali ka. Hindi ako ang hindi karapat-dapat na maging nanay mo. Ikaw, Wang Yang, ang hindi karapat-dapat maging anak ko. Guard, ihatid ang bisita palabas. Teka lang, sino ba talaga ang gustong paalisin ang apo ko sa bahay? Ma! Lola.
Gusto niyang palayasin si Yang Yang sa bahay na to. Hindi ako pumapayag. Bakit nandito na naman ang matandang to? Simula pa lang, siya talaga ang pinakaprotektado si Wang Yang. Ma, sa edad niyo na ganito, bakit pa kayo? Nag-abala pumunta dito. Lumaki na nga kayong lahat. Hindi niyo na ako pinapansin. Gusto niyong putulin ang relasyon kay Yang Yang. Hindi ako pumapayag. Sa bahay na to. Hanggat buhay pa ako, wala ni isa ang dapat magpalayas kay Yang Yang. Ma, hindi po ganun ang totoong nangyari. Tumahimik ka. Narinig ko lahat kanina sa may pinto. Ikaw ang gustong putulin ang relasyon kay Yang Yang. Gusto mo pang ipalaglag ang apo sa tuhod ko. Lee Zielon. Huwag mong kalimutan kung paano ka nakapasok sa bahay ng Wang noon. Kung hindi dahil pumayag ako, dahil lang isa kang ulilang walang magulang. Paano ka makakapag-asawa sa pamilya ng Wang? Ngayon na lumalakas na ang loob mo. Gusto mo na akong lampasan at ikaw na ang gumawa ng desisyon. Ma, may pinagdadaanan lang si Zielon, kaya siya ganyan. Ayokong makinig. Ang paniniwala ko lang, hindi pwedeng maputol ang lahi ng Wang. Sa mga bata, si Yang Yang lang ang natitirang lalaki sa pamilya. Siya lang ang pwedeng magpatuloy ng lahi ng Wang. Pag pinaalis mo siya, hindi ba tuluyan ng mapuputol ang pamilya natin? Ganyan ang ginagawa nyo. Anong sasabihin ng mga ninuno natin? Yang Yang, Xiao Yu. Narito ang 200,000. Kunin mo muna at ipambili ng mga pampalusog na pagkain. Pag nanganak ka at lalaki ang anak ninyo, bibigyan kita ng 50,000 pa ng lola. Salamat, Lola. Talagang kayo lang ang mabait sa akin. Ma, hindi natin pwedeng ibigay ang perang ito. Binigyan mo siya ng 200,000 ngayon. Bukas, hihingi na naman siya ng 2 milyon. Hanggang kailan mo siya bubuhayin? Nakakatawa naman. Ang pamilya Wang, hindi ba kayang suportahan ng isang apo? Huwag mo akong pakialaman dito, ha? Nga, Lixiulan, ilang taon ka nang manugang ng pamilya Wang, ni isang batas o asal, wala kang natutunan ba talaga? Kanina, hindi mo ba sinabi na gusto mo nang putulin ang relasyon natin? Bakit ngayong narito na si Lola? Bigla ka na lang natameme. Hindi na makapagsalita. Ikaw, Lola, tignan niyo po, binubugbog niya na naman ako. Lee Zielon, anong ginagawa mo? Ikaw na hindi ka dugo, nagawang sakta ng apo ko. Baliw ka na ba? Ma, paulit-ulit mong tinatawag akong hindi kadugo. Kung susumahin, hindi ka rin naman kadugo. Ikaw. Lola, tingnan mo siya si Lixiulan, hindi ka man lang niya, ginagalang, Lola. Sa totoo lang, mas mabuti pang itakwil na siya sa pamilya. Isa lang naman siyang ulila. Ang pamilya Wang natin, ang tagal na nating nababawasan. Palagay ko kasi, dala-dala niya ang malas. Tama nga, Lola. Masama talaga ang ugali ng babaeng yan. Kung palalabasin natin siya sa bahay na to, ang pamilya Wang natin, siguradong magiging maayos na lahat. Palayasin sa pamilya. Malaking bagay yan, Lola. Ay naku, Lola, huwag ka nang magdalawang isip. Isa lang naman siyang pabibo. Simula nang payagan mo siyang mapasok dito, hindi na naging maganda ang takbo ng pamilya Wang natin. Ngayon gusto pa niyang putulin ang lahi natin. Huwag mo siyang palampasin, Lola. Wang Yang, dati gusto ko sanang bigyan ka ng huling pagkakataon para makalabas ng maayos pero mukhang wala nang dahilan para gawin yan. Kung balak mong gamitin ang pagiging bahagi mo ng pamilya Wang para siraan ako, nagkakamali ka dahil hindi ka naman talaga anak namin nila Wang. Hindi ka. Ikaw, daldal mo, puro kalokohan ang sinasabi mo. Anak ako ng tatay ko sa dugot laman. Ako ang totoong apo ng pamilya Wang. Yang mga sinasabi mo, sinadya mo talagang manggulo. Gusto mo lang awayin kami ng lola ko. Tigilan mo yang mga gawa-gawa mo. Lee Zielon, subukan mong magsalita pa ng kung anumang kabulastugan. Sisirain ko yung bibig mo. Ma. Tama si Zielon sa sinabi niya. Si Wang Yang, totoo nga, inampun natin. Noong panahong mag-5 taon na kaming kasal ni Zielon, hindi talaga kami nabiyayaan ng anak noon. Kaya napilitan kaming mag-ampon. Ma, tingnan niyo po. Andito pa yung kasulatan ng pag-aampon noon. May tatak pa ng ampunan. Ano? Ibig sabihin, hindi pala, galing sa dugo ng pamilya Wang si Wang Yang. Lola, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Ibigay mo na, kung hindi ka pala, tunay na kadugo ng pamilya Wang, hindi para sa'yo ang perang ito. Lola, bakit hindi mo tinutupad ang mga sinabi mo? Ano ka ba naman? Karapat-dapat ka bang bigyan ko ng pera? Ito ay para sa pamilya namin, sa mga Wang, para ito sa apo sa tuhod namin. Ngayon, hindi rin natin alam kung kaninong anak yang dinadala mo. Bakit ako magbibigay sa'yo ng pera? Lola, inalagaan niyo po ako ng matagal na panahon. Paano niyo po nasabing magbabago agad ang lahat kahit wala akong dugo ng mga Wang? Ang tagal din nating nagkasama, may pinagsamahan din tayo. Sinong may pinagsamahan sa'yo? Sino nga bang may pinagsamahan sa'yo? Dati kitang paborito, kasi akala ko, ikaw ang tagapagmana ng mga Wang. Pero ikaw na. Walang silbi at hindi marunong magpasalamat, na maliit na kinagigiliwan. Tinatamad pa nga akong pansinin ka.
Si Zialon, kanina pa pinutol ang relasyon. Ituloy nyo lang. Ngayon hindi na talaga ako makikialam. Wang Yang. Kontento na ba kayo sa kinalabasan ng lahat ngayon? Dati palaging sinasabi ninyo na kami ang may pagkukulang sa'yo. Pero ang totoo, ako at si tatay mo, nagpakahirap kami pinalaki ka ng 30 taon. Binigyan ka namin ng tahanan, binigyan ka namin ng buhay. Pero ikaw, bukod sa hingi ka sa amin ng pera at bahay, sinipsip mo pa ang lahat ng lakas namin. Hindi ka man lang gumawa ng kahit isang bagay na magpapasaya sa amin. Ngayong araw, hindi na ako magpapakabait sa'yo. Pirmahan mo iyan saka lumayas ka na rito. Ma, dati po kasi hindi ko pa alam ang tama at mali. Hindi ko dapat kayo sinagot ng ganoon. Ma, patawarin niyo na po ako. Ma, marunong po kayong umintindi. Ako, Pirmahan mo na lang. ma, sinabi ko na, alam ko na po ang mali ko. Bakit po ganito pa rin kayo? Bakit ayaw niyong palampasin? Hindi mo naman talaga naintindihan ang mali mo. Takot ka lang na mawala yung libre mong wallet. Baka mahirapan ka ng maghanap ng pagkain. Sige na, sinabi ko. Ngayon, hindi na talaga kita patatawarin. Anong karapatan mo na hindi magpatawad? Si Wang Yang naman, nagkamali lang siya sa isang bagay, na lahat ng bata ay pwedeng magkamali rin. Anong karapatan mong hindi siya bigyan ulit ng pagkakataong magbago? Dahil lang ba hindi mo siya sariling anak? Li Zialon. Bilang isang nanay, paano mo nagagawang maging ganon ka kahit sa sarili mong anak? Kung ngayong araw, ang nakatayo dito ay ang tunay mong anak, puputulan mo rin ba ang relasyon nyo? Tama nga. Simula't simula pa lang ay hindi mo na ako tinanggap. Mula nung kinasal tayo, hanggang sa mga nangyayari ngayon, lahat ay plano mo na pala, isang-isang hakbang mo sinet up. Wang Yang, paano mo nasabi yan? Yung mga kabutihang ginawa ng mama mo sa'yo. Nakalimutan mo na ba lahat yon? Mabait. Saan dun siya naging mabait? Binigyan nyo ba siya ng pera? O sinunod nyo man lang ang gusto niya? Sa tingin ko nga, noong inampan nyo siya mula sa ampunan, napagplanuhan nyo na kung paano siya papahirapan sa hinaharap. Inaasahan mong pahirapan mo talaga ako. Hindi mo ako bibigyan ng bahay, ibinabalik mo pa ang pamamanhikan. Ano pa ba kung hindi pagmamalupit yon? Wang Yang, nabaliw ka na ba? Ang bait-bait ng mama mo sa'yo noon. Paano mo nagawang? Sir, at saktan siya? Naalala mo ba nung bata ka pa? Nagkasakit ka at na-hospital. Lahat ng ipon ng pamilya, pati ang mga alahas na dot ng mama mo, ginastos niya lahat para sa'yo. Para lang mabili ka ng imported na gamot, umabot pa siya. Sa puntong lihim siyang pumunta sa blood bank at nagbenta ng dugo. Pagbenta ng dugo. Pagbenta ng dugo ay kusa niyang ginusto. Sino ba ang may sabi sa kanya na ampunin ako? Sinasabi ko sa inyo, ihaharap ko kayo sa media at ilalantad ang lahat, para masira kayo at wala nang matinong pangalan. Agawin ko lahat ng yaman nyo, dahil sa simula pa lang, akin yon. COU. Tara na, umalis na tayo. Mahal, Ano na ang gagawin natin ngayon? Alam mo naman ang ugali ni Wang Yang. Siya. Kahit ano, kayang-kaya niyang gawin. Kahit anong daya o panlilin lang ang gamitin niya, hindi ko hahayaan na makuha niya. Kahit piso mula sa pera ng pamilya natin. Siulan, sa wakas, tuluyan mo ng putol ang ugnayan mo kay Wang Yang. Magandang bagay to. Simula ngayon, maaari na tayong mamuhay ng maayos. Nang ampunin siya noon. Ang gusto lang natin, magkaroon ng buo at masayang pamilya. Hindi ko inakala sa huli. Magkakahiwa-hiwalay pa rin kami. At mas napagtanto ko pa, na dapat pahalagahan ang mga taong dapat talagang pahalagahan. Ngayon, 50 taong gulang na ako. Ito rin ang opisyal na simula ng bago kong buhay. Ang natitirang bahagi ng buhay ko. Para kay Lawang at para sa sarili ko. Kailangan kong mabuhay ng maayos. Hello. Ako ang reporter mula sa Huaxe Radyo. May nagpadala ng sumbong laban sa iyo na ginagamit mo lang daw ang dahilan ng pag-aampon. Para pagmamalupitan mo ang inampon mong anak sa loob ng 30 taon. Maaari ba kitang tanungin, handa ka bang tanggapin ang eksklusibo naming panayam? Pwede po bang itanong, handa ka bang tanggapin ang aming eksklusibong panayam? Siulan,
Huwag kang pumunta. Siguradong patibong yan na si Wang Yang ang may plano. Gusto niyang pahiyain ka sa harap ng media para magmukhang ikaw ang may kasalanan. Oo nga, mahal. Huwag na tayong makisali sa gulo na to. Kahit pa magkaroon ng maling akala ang iba, mas okay na yon kaysa mahulog tayo sa bitag nila. Pumapayag akong tanggapin ang panayam. Pero, kailangan ko ng 3 araw na paghahanda. Walang problema. Endlessly. 3 araw mula ngayon tatawagan ko kayo. Para kumpirmahin ang oras at lugar. Siulan, bakit ka pa pumayag? Kung gusto niyang maglaro, sasamahan ko siyang maglaro hanggang dulo. Noong una pa, pabigat siya ng pabigat sa akin. Kasi iniisip niya na magpapatalo na lang ako gaya ng dati. Ngayon, hindi lang ako pupunta. Gagawin ko ring makita ng lahat ang totoong ugali niya. Siulan, saan ba kayo nagpunta? Hinahanap ko na kayo ng ilang araw na. Nagpunta kami ni Lawang sa malayong lugar. Bakit? Anong nangyari? Grabe, trending kayo sa internet. Ewan ko kung sino ang nagpakalat ng tungkol sa inyo at kay Wang Yang. Sa online, naging mainit na usapan na rin sa hot search. Hindi ba't maganda rin yan? At least, makikita ng mga netizens kung paano kami tinrato ni Wang Yang. Maganda yan. Tingnan natin kung ano ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa inyo. Masamang ina si Li Zielon. Totoong nang abuso ng ampon. Nagmamakaawa na nga ang ampon para sa hustisya pero hindi pa rin pumayag. Hindi ba puro kasinungalingan yan? 3 dekada naming pinaghirapan palakihin siya. Sabihin mo nga, paano nagagawa ng internet na ganyanin tayo? Tingnan mo pa to. May nagsasabi pa na sigurado raw kayong dalawa ang totoong nang abuso kay Wang Yang. Hay naku, nitong mga araw na to, hindi na nga ako naglalakas loob magpakita sa media. Kalokohan. May kailangan lang kaming asikasuhin itong mga huling araw kaya lumabas kami. Siulan, plano mo pa ba talaga sumali sa interview na iyon? Sa ngayon, lahat ng opinyon, nakapabor kina Wang Yang at sila. Baka kasi pagdating ng oras, natatakot ako para sa iyo. Siyempre sasali ako. Kapag hindi ako pumunta, para siyang dikit na parang sticker na. Laging nakakapit sa akin at kay Lawang. Kaya ngayon, gusto ko na tuluyang putulin ang koneksyon namin. Yung interview mamayang alas 8 ng gabi. Gaganapin sa studio ng City T Station. Mangyari po sanang huwag kayong magpalit. CJ, naiintindihan ko. Darating ako ng tama sa oras. Narinig mo ba ngayong araw daw? Yung ina na ng abuso sa ampon niya, pupunta rin dito. Ewan ko lang kung magkakabago pa ang kwento na to. Pakiramdam ko mahirap na. Kung talagang wala siya ginawa, dapat noon pa siya naglinaw. Bakit inabot pa ng ganito katagal? Wang Yang, andyan na si Wang Yang. Magandang araw po, Ginoong Wang. May gusto po ba kayong sabihin tungkol sa panayam ngayon? Mga kaibigan, sa dami ng taon sa Magshengday, yung pananakit at pag-abuso sa akin ni Lixiulan, tahimik ko lang tiniis yon. Dahil wala rin naman akong magawa. Dahil nanay ko pa rin siya, anumang sabihin pa. Kahit wala kaming dugong pareho, siya pa rin ang nagbigay ng pangalawang buhay sa akin kahit papaano. Hindi ko talaga kayang suwain siya. Ngayong inilalantad ko ito, Huaxi, gusto ko lang sana sa mga darating na araw, maging mas maayos kahit paano ang buhay ng mga bata. Sobrang kawawa talaga si Wang Yang. Tama. Ang sama talaga ni Li Zielon. Gawa-gawa lang ang lahat. Baligtad ang katotohanan. Si Wang Yang, wala na talagang hiya. Siulan, napag-isipan mo na ba ng mabuti? Huwag kang mag-alala. Sa dami ng taon ko siyang inalagaan, kung di ko kaya siyang disiplinahin, para saan pa akong ina? Welcome po sa inyong lahat, sa espesyal naming panayam ngayon. Ngayong araw, mga inimbitahan naming panauhin ay sina Ginoong Wang Yang, Ginang Hao Xiaoyu, at ang sinasabi nilang, ina na ng abuso sa ampon. Si Ginang Li Zielon. Ngayon, pakinggan natin, sina Ginoong Wang Yang at Ginang Hao Xiaoyu. Ikwento nila ang buong pangyayari. Lixiulan, sa pagkakataong to, sisiguraduhin kong masira ang pangalan mo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Wang Yang. Ako rin ang biktima sa insidenteng ito. Ngayon, gusto kong ipahayag sa harap ng buong bansa ang katotohanan tungkol sa isang masamang tao. Ang taong iyon ay ang sarili kong ina. Lixiulan ang pangalan niya. Sa 30 taon ng buhay ko, wala akong oras na hindi ko naranasan ang pang-aabuso niya. Kahit noong araw ng kasal ko na pinakamahalaga, tinitiis ko pa rin ang ganitong sakit. Sa harap ng lahat ng kamag-anak, itinapon niya ang mga gamit ko palabas. Pinapalayas niya kami. Pati noong buntis na asawa ko ay humingi ng pagkain dahil nagugutom. Ni hindi man lang niya kami pinainom ng tubig.
Tama. Simula nung pumasok ako sa bahay nila, pinahirapan na niya ako sa lahat ng paraan. Sabi niya wala raw kaming pakiramdam sa hangganan ng ibang tao, pati mga plato at kutsara sa bahay. Bawal daw kaming gumamit. Tiniis ko na lang sana yun. Pero dahil sa pansarili niyang kagustuhan, pati perang natanggap namin sa kasal, at iyong 200,000 regalo, kinuha niya lahat. Walang itinira ni isang sentimo. Ngayon pa, pati ang bahay na dapat sana sa amin para sa kasal, aagawin niya rin. Papalayasin niya kami na parang wala kaming bahay. Grebe, sobrang sama naman ng nanay na to. Tama, kakakasal pa lang, pinaalis na. Pinalayas pa ang anak at manugang. Gusto pa niyang bawiin ang regalo sa kasal. Sobra naman yun. MS. Lee, pwede po bang tanungin si Mr. Wang Yang at si MS. Hao Xiaoyu? Totoo po ba ang sinasabi nila? Tama. Ganun nga ang ginawa ko. Paanong nagawa niyang aminin yun ng walang hiya? Grabe, sobrang sama ng ugali talaga. Pero, itinago nila lahat ng kalokohan nila. Noong araw ng kasal, pinalayas ko sila, dahil ako na itong mabait nilang manugang. Sa unang araw ko pa lang dito, hindi lang sa amin ang asawa ko. Hindi lang sa amin ang mag-asawa, wala siyang kahit kaunting respeto. Ginamit niya pa, yung respeto sa personal na espasyo kuno, para magpatupad ng sariling mga patakaran. Ginusto niya kaming gawing libreng katulong. Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi mo, ang gusto lang naman namin, panatilihin ang tamang distansya sa'yo. Bakit parang, ginagawa na kitang katulong ngayon? Ito mismong sa araw ng kasal, may nag-record nito. Bahala na kayong maghusga. Ano? Huwag mo akong tatawagan basta-basta. Hindi ko rin kayo ay dadagdag sa WeChat. Ang totoo, ako naman talagay. Nagpakasal lang kay Wang Yang. Humingi ng tawad? Pwede naman, pero kailangan nakaluhod ka. Itong si Wang Yang at Hao Xiaoyu. Sobra na sila, grabe na. So, nagsinungaling pala silang dalawa. Sa tingin ko, tama lang ang ginawa ni Lixiulan. Palagi ninyong sinasabi na inapi ko kayo, pero hindi nyo man lang alam kung ano ang ginawa ninyo sa akin. Ngayon, lumutang na ang totoo. Ano pa kaya ang masasabi nyo? Mr. Wang Yang, kaya pala nung una ka pang lumapit sa amin. Gusto mo lang pala gumanti sa nanay mo. Tama ba? Ako. Hindi totoo yan. Kahit pa mali ang ginawa namin, ano ngayon, hindi naman kailangan. Putulin ang relasyon natin, di ba? Gusto ni Lixiulan na putulin ang relasyon. Ibig sabihin, gusto niya na akong talikuran. May nanay ba sa mundo na ganyang kasakit magdesisyon? Putol ang relasyon. Gusto ko lang talagang putulin ang relasyon natin. May problema ba doon? Inaamin mo na, no? Kasi ni hindi niya ginawa ang responsibilidad bilang adoptive parent. Lixiulan, kung matagal mo nang pinaplano, Naputulin ang relasyon natin. Bakit mo pa ako pinilit? naampunin mo dati. Kung hindi mo sana ako inampon, malay mo, nahanap na ako ng totoong magulang ko. Baka mas maganda pa ang buhay ko ngayon. Nahanap ka. Kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang namatay. Dahil sa congenital heart disease mo. Kalokohan yan, kahit wala ka. Babalik din ang mga tunay kong magulang, para iligtas ako. Kasalanan mo kasi na ikaw ang nagdala sa akin noon. Kaya nagresulta ito na sa tagal ng panahon, hindi kami nagkakilala. Ang ibig mong sabihin, gusto mong makilala ang mga tunay mong magulang. Tama, sa dami ng taon sa ilalim ng pagpapahirap mo, sawa na ako. CJ. Host, hindi ako nagpakita nitong mga araw, bukod sa pagkuha ng ilang ebidensya. Sa totoo lang, may isa pa akong dahilan. Humanap ako ng 2 tao. Ngayon, tawagin na natin sila dito. Pakilabas na po sila. Sino yang 2 yan? Lixiulan, bakit ka pa nagdala ng 2 amoy pawis na construction worker dito? Sila. Sila ang tunay mong mga magulang, na inaasam mong makilala. Ano? 30 taon na ang nakakaraan. Mayroon kang congenital heart disease. Sila ang dahilan. Inabandona ka nila sa ampunan. Anak, Patawarin mo kami. noong panahon na yon masyado kaming mahirap. Hindi talaga namin kayang ipagamot ka. Kaya napilitan kaming dalhin ka doon. Anak, sa lahat ng tang lumipas. Palagi pa rin naming hinahanap-hanap ka. Ngayon nahanap na rin kita. Nga, Bitawan mo ako. hindi ko naman kayo kilala. Mga marumi kayong tao. Anak, tingnan mo naman ako. Ako ang nanay mo. Tigilan mo iyang mga kalokohan mo. Wala akong mga magulang na katulad ninyong mahihirap. Diyos ko, Ganyan niya tratuhin ang sarili niyang mga magulang. si Wang Yang pala talaga. Ang pinakamahalaga lang ay yaman. Sobrang sama niya. Hindi ganun. Hindi totoo yan. Kailanman di ko pa nakita. Ang tunay kong mga magulang, hindi ko alam kung ano itsura nila. Itong 2 to.
Mga hinanap lang ni Lixiulan ng mga artista. Sinadya nilang maghanap ng dalawang badong magsasaka, para lang sirain ang araw ko. Wang Yang, Matagal ko nang alam na ganyan ang sasabihin mo. Kaya noong natagpuan ko sila, nagpad na test ako agad. Sa resulta ng test, malinaw na nakasulat doon, na 79% ang match ninyo. Sila mismo ang mga tunay mong magulang. Impossible. Ang mga magulang ko, Wang Yang. hindi pwedeng. Maging ganitong sobrang hirap at amoy pawis ng mga construction worker. Anak, alam naming nagkulang kami sa'yo. Pero paano mo nasabing ganyan sa amin? Kahit mahirap kami, kahit na hindi mo kami gaanong pinapansin. Hindi mo pa rin pwedeng itanggi ang tunay naming pagkatao. Itong si Wang Yang dati nagkukunwari pa. Pero ngayon, lumabas na ang totoong kulay niya. Talagang walang kwentang tao. Nasa harapan na niya ang mga magulang na nagluwal sa kanya. Pero hindi pa kayang aminin. Kaya pala si Lixialon. Gustong tuluyang putulin ang relasyon sa kanya. Karapat-dapat lang. Wala ka pa bang ibang gustong sabihin? Ma, nagkamali po ako. Please, huwag niyo akong itakwil. Simula ngayon, makikinig na ako sa inyo lagi. Kayo po ang nagpalaki sa akin. Kayo lang po, ang tanging nanay ko. Kahit sila ang nagluwal sa akin. Pero niloko naman nila ako at iniwan dati. Ngayon, hindi ko na ulit. Tanggapin sila bilang magulang. Ngayon mo lang ba na-realize na mali ka? Huli na. Wang Yang, akala mo ba hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip mo? Ngayon hindi mo na kinikilala ang mga magulang mo. Hinihingi mo ang kapatawaran ko dahil gusto mo lang ang ipon ko. Ngayong araw, ipapahayag ko sa harap ng buong bansa na ang lahat ng ari-arian namin ng asawa ko. Pagkatapos kong pumanaw, ay idodonasyon namin ng buo sa mga charity institution para matulungan ang mga ulilang may congenital na sakit. Hindi pwede. Lahat ng yon, pera ko yon. Ano? Ibig sabihin, kahit 5 dulang, wala akong mapapala. Tapos kailangan ko pang kilalanin ang dalawang matandang to, bilang mga biyenan ko. Kadiri naman, Wang Yang. Gusto ko makipag-divorce sa'yo. Lixiulan, bakit? Bakit mo ko ginaganito? Lahat ng to, kasalanan mong lahat kaya ako napunta sa ganitong sitwasyon. Lixiulan. Kasalanan mo talagang napahamak ako ng ganito. Kung ayaw mo akong bigyan ng kapayapaan, edi sabay tayong mamamatay. Bitawan mo ako. Pasensya ka na, Yilrally, napag-alala ka namin. Dadalhin na namin siya ngayon. Ipapasa namin siya sa mga pulis para sila na ang bahala. Mahal. Okay ka lang ba? Wala ako sa ayos. Hindi ko akalain na pinalaki nating mabuti ng 30 taon ang anak natin. Pero naisip pa rin niyang saktan ka. Para siyang hayop, mas masahol pa. May mga taong ipinanganak na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sorry, Mrs. Lee. Kami po ang nagkamali sa iyo. Ang masamang ginawa ni Wang Yang. Mapaparusahan siya ng tama. May gusto pa po ba kayong sabihin? Habang buhay pa ang mga magulang, palaging may uwian ang anak. Pero kapag wala na sila, ang lahat, bumabalik sa lupa na lang. Sa lahat ng kabutihan, ang pagiging mabuting anak ang una. Sana lahat ng tao, matutong pahalagahan ang kanilang mga magulang.